KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 791 hanggang 800. Ika-18 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe. Kwentong nobela Kabanata 791. Patayin si Huang Xiaolong. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong, nagpakita siya sa transmission array ng Black Warrior City. Nawalan siya ng mood na mamasyal sa lungsod pagkatapos ng nangyari. Sa pagdaan sa transmission array, lumabas si Huang Xiaolong sa lupain ng Black Warrior Institute. Dumiretso siya sa manor ng kanyang Master Feng Yang. Gayunpaman, pagdating, sinabi sa kanya ng mga disipulong nagbabantay sa labas na si Feng Yang ay pumasok na sa pag-iisa. Si Huang Xiaolong ay makakaalis lamang ng mahina ang loob. Mula roon, mabilis siyang naglakbay patungo sa kanyang Golden Dragon Peak. Lahat ng nasa Golden Dragon Peak ay tulad ng pag-alis niya dito noong huling pagkakataon. Tila pagkatapos niyang turuan ng leksyon sina He Jiwo at He Fei, ang matandang bruhang iyon na si Wang na ay matalinong pinanatili ang kanyang mga daliri sa likod ng linya. Pagkatapos ng maikling paghinto sa Golden Dragon Peak, pumunta si Huang Xiaolong sa tirahan ni Liu Yun. Nang makita niya si Huang Xiaolong, lumawak ang bibig ni Liu Yun sa malawak ng ngiti. Junior Apprentice Brother, bumalik ka na. Tumango si Huang Xiaolong, may ngiti sa kanyang mukha. Masayang ipinulupot ni Liu Yun ang isang braso sa balikat ni Huang Xiaolong, dinala siya sa bulwagan. Habang naglalakad sila, tinanong niya si Huang Xiaolong tungkol sa pamana ni Saint Mother Yaoqi. Para kay Liu Yun, si Huang Xiaolong ay palaging prangka at bukas. Sinasabi sa kanya na natanggap na niya ang kahalili ng Yaoqi sect na token. Nang marinig ito, masigasig na binati ni Liu Yun si Huang Xiaolong. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang pitsyel ng masasarap na alak na inipon niya para uminom silang magkapatid ng buong puso bilang pagdiriwang sa matagumpay na pamana ni Huang Xiaolong ng pamana ni Saint Mother Yaoqi. Itinawin ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay na nagsasabing, Senior Apprentice Brother, pakitikim itong Heavenly Pale Wine na personal kong tinimplahan. 2 pitsyel ng Heavenly Pale Wine ang lumitaw sa kanyang kamay. Heavenly Pale Wine. Makikita sa mga mata ni Liu Yun ang kanyang pagkalito. Samantala, hinubad na ni Huang Xiaolong ang 2 pitsyel ng Heavenly Pale Wine, na agad na pinupuno ang bulwagan ng nakakaakit na halimuyak ng alak. Natigilan si Liu Yun sa una, pagkatapos ay naging mainit ang kanyang tingin. Hindi pa rin niya alam kung ano ang Heavenly Pale Wine na ito, gayunpaman, sa halimuyak lang nito, siguradong sigurado na siyang magandang bagay iyon. Nangangati si Liu Yun na matikman, mabilis na tinanggap ang pitsyel na inialok ni Huang Xiaolong, at nilagok ang isang subo. Ang likido ay dumulas ng maayos sa kanyang panlasa at pababa sa kanyang lalamunan. Ang bango ng alak ay tumago sa kanyang bibig na may matagal na lasa. Marami ang mga hibla ng mainit na enerhiya ang kumakalat mula sa lalim ng kanyang katawan na nakakaramdam ng sobrang komportable. Junior Apprentice Brother, itong Heavenly Pale Wine. Tinitigan ni Liu Yun si Huang Xiaolong na may pagkamangha. Ito ang pinakamasarap na alak na natikman niya sa buong buhay niya, maging ang Royal Pale Wine na sinasabing pinakamasarap na alak sa 4 na kalawakan ay nawalan ng 1 puntos kumpara sa Heavenly Pale Wine ni Huang Xiaolong. Inaasahan ni Huang Xiaolong ang reaksyong ito mula kay Liu Yun, na tumatawa habang sinabi niya, gumamit ako ng 1,000 iba't ibang uri ng Saint Grade Divine Pellets para itimpla itong Heavenly Pale Wine, ngunit ito ay iba sa Royal Pale Wine, dahil nagdagdag ako ng ilang sagradong Grade Divine Pellets dito. Siyempre, iba rin ang paraan ng paggawa ng serbesa, ginamit ko ang aking sariling espesyal na ginawang paraan. Talagang nabigla si Liu Yun, 1,000 iba't ibang uri ng Saint Grade Spirit Pellets, at ilang sagradong Grade Divine Pellets. Tapos, malapit na sa 100 milyon ang halaga ng Heavenly Pale Wine na ito. Biglang naramdaman ni Liu Yun na ang pitsyel ng alak sa kanyang mga kamay ay napakabigat. Ilang sandali pa, umiti siya ng pilit. Malamang na ang kanyang Junior Apprentice Brother lang ang kayang magtimpla at uminom ng alak na ito, kahit na ang mga principal ng 4 na institute ay hindi kayang tangkilikin ang 1 pitsyel ng alak na nagkakahalaga ng 100 milyon. Kamusta ang lasa? Tanong ni Huang Xiaolong.
Karapat-dapat sa makalangit na pangalan nito. Sagot ni Liu yon. Kung ang Heavenly Pale Wine na ito ay inaangkin na pangalawa, walang ibang alak ang maglalakas loob na kunin ang pinakamataas na pwesto. Ngumiti si Huang Xiaolong, kung nagustuhan ito ni Senior Apprentice Brother, mayroon pa akong ilang pitchel dito, sa iyo na ang lahat. Napangiti si Liu yon. Hindi kumilos ng mahinhin kay Huang Xiaolong, tinanggap niya ang ilang pitchel ng Heavenly Pale Wine at inilagay ang mga iyon sa kanyang special ring na may mabilis na paggalaw, na parang natatakot na may umagaw sa kanya. Kasunod nyon, tuloy-tuloy ang pagklink nilang dalawa sa mga wine cup nila. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Huang Xiaolong, pinakamatandang senior apprentice kuya, ang bagay tungkol sa iyo at sa third apprentice sister, kumusta na? Nawala ang ngiti ni Liu yon sa kanyang mukha sa tanong ni Huang Xiaolong, nalungkot ang kanyang mukha. Pamukha at sarado ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Habang pinapanood ang reaksyon ni Liu yon, kumunat ang noo ni Huang Xiaolong, bumalik ba ang Qi ancestor sa kanyang salita? Naningkit ang mga mata niya habang tinatanong ito. Umiling si Liu yon, na nagpapaliwanag, pagkabalik namin mula sa Yaoqi Mountain, agad kaming umalis ng iyong third apprentice sister para makita ang Qi family ancestor. Nang makita niya ang 20,000 matataas na divine grade na mga spirit stone, pumayag na siyang bawiin ang kasal ni Qi Wen sa Zhou family, ngunit sa panig ng Zhou family. Humina ang boses niya. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, kahit na iniwan ni Liu yon ang kanyang mga salita, ngunit nahulaan na ni Huang Xiaolong kung ano ang problema. Ang ninuno ng pamilya Zhou. Ang tono ni Huang Xiaolong ay naging malungkot dahil ang Qi family ancestor ay pumayag na nabawiin ang kasal sa Zhou family, hindi ang Zhou family ang lugar para hindi sumang-ayon, tama ba? Ano ang dahilan para hindi sumang-ayon si Zhou family ancestor? Ang ngiti ni Liu yon ay sumasalamin sa kapitan sa kanyang puso, ang taon kung kailan ang mga ninuno ng Qi at Zhou families ay nagtakda ng kasalan, ang magkabilang panig ay pumirma ng isang kontrata sa dugo. Maliban kung ang magkabilang panig ay nagkakaisang sumang-ayon na buwagin ang kasal, na ang kontrata sa dugo ay nasa kamay ng Zhou family ancestor. Lalong lumalim ang pagsimangot ni Huang Xiaolong, sinabi ba ng Zhou family ancestor sa ilalim ng anong mga kondisyon siya papayag na buwagin ang kasal? Nag-alinlangan si Liu yon bago sinabi ng Zhou family ancestor na papayag siyang i-dissolve ito para sa 20,000 high divine grade spirit stones. Huminto si Liu yon at nagpatuloy, sinabi rin niya na dapat niyang tanggapin ang mga ito bago ang High God Advancement Tournament. Pumuso si Huang Xiaolong, itong Zhou family ancestor ay karaniwang humihingi ng buwan. 20,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato. Ang Zhou family na ito ay tila naniniwala na dahil ang kanyang master Feng Yang ay dapat ibigay sa principal seat, ang kanyang senior apprentice brother na si Liu yon ay luwad lamang na kaya niyang hiwain at halmahin ayon sa gusto nila. Senior apprentice brother, halika, pupunta tayo sa main manor ng Zhou family. Ang iritasyon ay tumago sa puso ni Huang Xiaolong sa pag-iisip tungkol dito at tumayo siya. Si Liu yon ay nabigla, junior apprentice kapatid, ikaw, ito. Tumawa si Huang Xiaolong, 20,000 high divine grade spirit stone lang ito, kaya ko pa rin. Siyempre, nakadepende ito sa kung kaya ng pamilya Zhou na kunin sila mula sa kanyang mga kamay. Pero, natarante si Liu yon. Isa na itong pabor na mas malaki pa kaysa sa langit noong huling beses na binigyan siya ni Huang Xiaolong ng 20,000 high divine grade spirit stones. Paano siya magiging napakakapal ng mukha para mag-tape si Huang Xiaolong ng isa pang 20,000 high divine grade spirit stones? Ito rin ang dahilan kung bakit, sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa siya nakapunta sa Yaoqi Mountain upang bisitahin si Huang Xiaolong. Kahit na dumating si Huang Xiaolong, hindi niya ibinalita ang bagay na iyon. Makatiyak ka, eldest senior apprentice brother, kalimutan ang 20,000 high divine grade spirit stone, kahit na ito ay 200,000 high divine grade spirit stone, mayroon pa rin akong mga ito. Halika, alis na tayo. Pinagmamasdan ng ekspresyon ni Liu yon, naunawaan niya kung ano ang iniisip ni Liu yon, kaya nakumbinse siya. Sa huli, tumango lang si Liu yon. Siya at si Huang Xiaolong ay umalis sa Black Warrior Institute patungo sa New Stone World ng Zhou family.
Sa paglabas mula sa transmission array ng New Stone World, sina Huang Xiaolong at Liu Yun ay hindi nagpalipat-lipat sa ibang lugar, direktang nagtungo sa New Stone City, kung saan matatagpuan ang pangunahing asyenda ng Zhou family. Sa oras na ito, sa loob ng malaking bulwagan ng Zhou Family Manor, ang patriarch ng pamilya Zhou, si Zhu Chu, at iba pang mga amo ng pamilya ay nagtipon na may malungkot na mga mukha na nakatingin sa malamig na bangkay sa sahig na si Zhou Huao. Si Huang Xiaolong ay hindi matatagalan, hindi niya inilalagay ang ating Zhou family sa kanyang mga mata. Isang Zhou family grand elder ang nagalit. Patriarch, ang bagay na ito ay hindi maaaring payagang matapos ng ganito. Ang isa pang Grand Elder ay nagtaas ng boses sa galit, ang isa ay dapat magbayad ng isang buhay para sa isang buhay, hindi natin maaaring pabayaan ang Huang Xiaolong na iyon dahil lang siya ang personal na disipulo ng Ascending Moon Old Man at ng Black Warrior Institute. Principal. Tama, dapat nating salakayin ang Black Warrior Institute at hilingin na ibigay sa atin ni Feng Yang si Huang Xiaolong. Patayin si Huang Xiaolong, balatan siyang buhay. Ang mga Grand Elder ng Zhou family ay nagalit. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 772. Kwalipikadong dalhin ang kanyang sapatos. Habang ang mga Grand Elder ng Zhou family ay nagpapahayag ng kanilang galit, ang Zhou family patriarch na hindi pa nakapagpahayag ng isang salita ay biglang nagsalita sa isang mabigat na tono, "Tiyak, hindi namin hahayaang matapos ang bagay na ito ng ganito, ang aming Zhou family ay hindi malambot. Persimmons tulad ng Jiang family o ang Gude family." Ngunit, ang Huang Xiaolong ngayon ay umakyat na sa isang mataas na lugar. Kahit na ipagwalang bahala natin ang kanyang Master Feng Yang, naroon pa rin ang Ascending Moon Old Man sa likod niya, ang pagpatay kay Huang Xiaolong ay hindi isang madaling gawain. Natahimik ang lahat sa malaking bulwagan. Patriarch, sa palagay ko, ang mga tao ay nagmalabis. Ang unang Zhou family Grand Elder ay walang pag-aalinlangan na nagkomento, kahit na ang Huang Xiaolong na iyon ay talagang isang late 10th Order God Realm, na may mga chismis sa lahat ng dako na nagpapalakas ng kanyang lakas, gaano kaya siya kalakas. Hindi ako naniniwala na ang isang God Realm ay may kapangyarihan ng isang High God Realm Master. Sumasang-ayon ako, na si Huang Xiaolong ay nilinang lamang ng bahagya sa loob ng 100 taon. Ang isa pang Zhou family Grand Elder ay sumigaw, kahit gaano kalaki ang kanyang talento, may limitasyon kung gaano siya kalakas. Ang lukong ng Asher Dragon Institute na iyon ay nagkaroon lamang ng mataas na reputasyon, kaya madali siyang napatay ni Huang Xiaolong. Kasunod nito, parami ng parami ang mga Grand Elder na nagsalita ng kanilang mga opinyon, na minamaliit si Huang Xiaolong. Sa mismong oras na ito, isang Zhou family elder ang tumakbo sa malaking bulwagan, nagmamadaling nag-uulat sa patriarch, narito si Huang Xiaolong. Sa isang iglap, lahat ng hiyawan ay nawala, ang isa ay nakarinig ng isang pin na bumaba sa katahimikan. Nandito na si Huang Xiaolong. Ang mga Grand Elder na iyon na nanunuya at minamaliit si Huang Xiaolong ay may iba't ibang kawili-wiling ekspresyon sa kanilang mga mukha, mula sa mga nakapirming ngiti hanggang sa dilat na pagtataka. Hindi itinago ni Huang Xiaolong at Liu Yun ang kanilang mga galaw pagdating sa New Stone City, kaya, sa sandaling lumabas sila sa transmission array, nakilala sila ng mga disipulo ng Zhou family. Hindi ko inaasahan na si Huang Xiaolong ay maglalakas loob na ipakita ang kanyang mukha dito. Sabi ng isa sa mga Grand Elder ng Zhou family, na nakabawi sa kanyang katahimikan. Humisi siya at idinagdag, pag-akyat sa sarili upang mamatay, tutuperin natin ang kanyang nais. Tumayo ang isang Grand Elder, sinabing, Patriarch, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito, talagang hindi natin mapapayagan si Huang Xiaolong na makatakas. Ang patriarch ng pamilya ng Zhou na si Zhu Chu ay same time na nagutos, lahat kayo ay sumunod sa akin sa labas, ngunit huwag papatayin siya. Kunin mo siya at makikita natin kung ano ang sasabihin ni Feng Yang. Oo, patriarch. Biglang tumayo si Zhu Chu mula sa kanyang upuan, pinangunahan ng lahat ng Grand Elder ng Zhou family na nagmarcha palabas mula sa malaking bulwagan patungo sa kinaroroonan ni Huang Xiaolong at Liu Yun.
Sumunod si Zhou Chenyi sa likod ng malaking grupo, mukhang may sasabihin siya, ngunit sa huli ay sumuko. Kahit na ang lakas na ipinakita ni Huang Xiaolong sa Black Warrior City ay nagulat sa kanya, hindi inisip ni Zhou Chenyi na si Huang Xiaolong ay katapat ng kanilang Zhou family patriarch, si Zhou Chu. Ang kanilang Zhou family patriarch ay isang peak mid First Order High God Realm Master. Malapit na siyang makapasok sa late First Order High God Realm. Sa kabilang panig, sa wakas ay dumating sina Huang Xiaolong at Liu Yun sa New Stone City. Gayunpaman, nang dumaan sila sa mga tarangkahan ng lungsod, natuklasan nila na bawat sulok ay may mga disipulong Zhou family na nagbabantay. At muli, walang pakialam si Huang Xiaolong, ang kanyang mga kilos at kilos ay nakaka-relax habang sila ni Liu Yun ay patungo sa direksyon ng Zhou family manor. Biglang huminto sa paggalaw si Huang Xiaolong. Natarante si Liu Yun sa biglaang paghinto ni Huang Xiaolong, ngunit agad niyang naunawaan nang makita niya ang Zhou family patriarch na pinamumunuan ang Grand Elders ng kanyang pamilya ng buong kadakilaan, lumilipad mula sa kabilang dulo ng kalye. Naninikip ang mukha ni Liu Yun na kinakabahan nang makita ito. Si Huang Xiaolong ay mahinaong naghintay. Sa lalong madaling panahon, dumating si Zhou Chu at ang mga Grand Elders sa harap ni Huang Xiaolong at Liu Yun. Kumalat ang banal na pakiramdam ni Huang Xiaolong nang makitang pinalibutan na sila ng mga elder at mga disipulo ng Zhou family sa ilang mga layer ng pagkubkob kahit isang langaw ay hindi makatakas. Huang Xiaolong, pinatay mo ang isang disipulo na aming Zhou family, naparito ka ba upang aminin ang iyong krimen at tumanggap ng parusa? Isang Zhou family Grand Elder ang malamig na ngumisi, gayunpaman, isang buhay para sa isang buhay, kahit na lumuhod ka, ang resulta ay pareho. Aminin ang iyong krimen at tumanggap ng parusa. Magmakaawa sa iyong mga tuhod. Natigilan si Huang Xiaolong. Mabilis niyang napagtanto na ang tinutukoy ng nasabing Zhou family disciple ay si Zhou Huao. Umiling si Huang Xiaolong habang nakangiti, iniisip kung masyadong mataas ang tingin ni Zhou family Grand Elder sa kanilang Zhou family. Sa simula pa lang, hindi na naisip ni Huang Xiaolong ang pagkamatay ni Zhou Huao. Anong pinagtatawanan mo? Bumagsak ang ekspresyon ng parehong Zhou family Grand Elder na nanlilisik kay Huang Xiaolong. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong, natatawa ako dahil masyado kang tulala. Ano? Ang Zhou family Grand Elder na iyon ay galit na galit at akmang sasalakayin si Huang Xiaolong nang sinaman siya ni Zhou Chu, tama na. Tinawi ng Grand Elder na iyon ang kanyang pag-atake, ngunit nakatitig pa rin kay Huang Xiaolong. Si Patriarch Zhou Chu ay dahan-daang humarap kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, pinatay mo ang pangunahing disipulo ng aking Zhou family na si Zhou Huao, paano mo gustong lutisin ang bagay na ito? Si Huang Xiaolong ay walang pakialam, pumunta ako dito para makita ang iyong Zhou family ancestor, sabihin sa kanya na lumabas para makipag-usap. Ang mga miyembro ng Zhou family ay natigilan. Higit pa rito, nagalit sila sa kawalan ng respeto ni Huang Xiaolong sa kanilang ninuno. Sinasabi ni Huang Xiaolong na lahat sila rito ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Hindi man ang kanilang patriarch. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhou Chu, malamig at nakakatakot ang kanyang tingin. Mapangahas. Tigaw ng ibang Grand Elder. Huang Xiaolong, huwag mong ipagpalagay na dahil lang sa pinatay mo ang lokong ng Asher Dragon Institute ay talagang hindi ka magagapi. Sa ibaba ng High God Realm, lahat ay mga langgam lamang. Ang ating ninuno ay hindi isang taong makikilala ng isang hamak na tulad mo dahil lang sa sinabi mo. Kahit na sa harap ng ating patriarch, ikaw ay kwalipikadong magdala ng kanyang sapatos. Patriarch, hayaan mo akong i-detain itong si Huang Xiaolong. Ang isa pang Grand Elder ay humiling, ang kanyang tono ay namamaos sa galit. Itinaway ni Zhou Chu ang kanyang kamay, pinipigilan silang gumawa ng kahit ano. Ang kanyang nanlamig na tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong bago lumipat kay Liu Yun sa tabi niya. Huang Xiaolong, ang dahilan kung bakit gusto mong makita ang ating ancestor ay para hilingin sa kanya na buwagin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng ating Zhou at Qi families. Sige, hahayaan kitang makita siya kung makakatanggap ka ng isang hampas ng palad mula sa akin.
Ngunit muling umiling si Huang Xiaolong, kung maaari mong hampasin ako ng isang palad, kung gayon ang 20,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato ay sa iyo. Gayunpaman, kung nabigo ka, pagkatapos ay alisin ang kontrata ng dugo at ay dissolve ang kasal sa Chi family. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang ulan ng mga espiritong bato ang bumagsak mula sa hangin. Ang kalye sa ilalim ng kanilang mga paa ay yumanig habang ang mga espiritong bato ay patuloy na bumabagsak. Isang higanting tumpok ng mga espiritong bato ang lumitaw sa harap ng mga matatanda at disipulo ng pamilya Zhou. Sa pagtingin sa 20,000 matataas na divine grade na mga espiritong bato, ang mga tunog ng paglunok ay maririnig habang ang malaking grupo ng mga mata ng Zhou family ay nagniningning sa kasakiman. Si Zhou Chu ay hindi naiiba, ngunit sa susunod na segundo ay hindi maganda ang hitsura ng kanyang kutis. Ano ang sinabi ni Huang Xiaolong ngayon? Pinabaliktad ang kanyang mga salita sa kanya, pananggahason siyang kunin ang kanyang palad. Mula sa tono ni Huang Xiaolong, ipinahihiwatig niya na hindi ito kakayanin ni Zhou Chu. Si Zhou Chu ay namumula sa galit, pinapatay ang intensyong kumukulo sa kanyang dugo habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin sa bawat salita, fine. Huang Xiaolong, ito ang kontrata ng dugo, kung hindi ako makatanggap ng isang hampas mula sa iyo, babawiin ko ang kasunduan sa kasal sa Chi family. Sumangayon si Zhou Chu, kumuha ng isang kontratang pulang dugo. Patriarch. Gustong hikayatin ng nakapaligid na Zhou family Grand Elder si Zhou Chu. Umatras kayong lahat. Malamig na utos ni Zhou Chu. Ang lahat ng mga Grand Elder, at mga disipulo ay maaari lamang kilalanin at umatras ng medyo malayo. Junior Apprentice Brother, ang Patriarch ng Zhou family ay isang peak mid First Order High God Realm Master, ikaw. Kinabahan si Liu Yun, nababalisa siyang nakatingin kay Huang Xiaolong. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Pinigyan ni Huang Xiaolong si Liu Yun ng panatag na tingin. Gusto pang magsabi ni Liu Yun, ngunit nakapagdesisyon na si Huang Xiaolong. Naka-address lang siya sa likod. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 773. Talagang nawala si Zhou Chu. Si Zhou Chu ay kumukulo sa galit sa loob, walang ibang hinihiling kundi ang lapijin si Huang Xiaolong hanggang sa mamatay gamit ang kanyang palad, ngunit tila mas lalo siyang nagalit, mas naging kalmado ang kanyang isip. Dahil si Huang Xiaolong ay may lakas ng loob na kumuha ng 20,000 matataas na Divine Grade Spirit Stones para tumaya, ito ay nagpakita na siya ay may malaking tiwala sa kanyang sariling lakas. Dahan-dahang lumapit si Zhou Chu kay Huang Xiaolong. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ng lahat ang matinding pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagpakita si Zhou Chu ng isang kahangahangang banal na lakas na tumataas lamang sa bawat hakbang niya. Ang lakas ng Diyos sa loob ng kanyang pagka-Diyos ay mabilis na umikot, nagmamadaling lumabas tulad ng mga dambuhalang alon, mga patong-patong, na bumubuo ng isang mataas na kurtina ng earth dilaw na enerhiya sa paligid ng Zhou Chu. Si Zhou Chenyi at ang iba pang miyembro ng pamilyang Zhou na umatras kanina ay dumistansya pa ng may nakakatakot na mukha. Mabilis ding umatras si Liu Yun sa kaba. Ang banal na kapangyarihan ni Zhou Chu ay masyadong makapangyarihan, ang pagtayo ng sobrang lapit ay nagparamdam sa kanila na para silang mamamatay sa inis. Habang umaatres si Liu Yun, lalo siyang nag-aalala at nag-aalala kay Huang Xiaolong. Sa paghusga sa maliit na bahagi ng lakas na ipinakita ni Zhou Chu, mas malakas pa siya kaysa sa sinasabi ng mga chismis. Ang Junior Apprentice Brother ba ay katugma ni Patriarch Zhou Chu? Kung tungkol sa sinabi ni Huang Xiaolong kanina, kapag kinuha ni Zhou Chu ang isa sa kanyang mga hampas ng palad, inihagis na ito ni Liu Yun sa likod ng kanyang ulo. Para sa kanya, imposibleng sakta ni Huang Xiaolong si Zhou Chu. Kahit na ang isang late First Order High God Realm Master ay hindi kumpiyansa na sabihin na magagawa nilang talunin si Zhou Chu sa isang strike. Sa oras na ito, isang kamangha-manghang momentum ang tumaas mula sa katawan ni Huang Xiaolong na tumago sa kalangitan. Ang maaliwalas na kalangitan sa ibabaw ng New Stone City ay biglang natabunan ng madilim na ulap.
Naimpluwensyahan ng napakalamig na Ozurichi sa loob ng Huang Xiaolong, ang mga kalapit na kalye at gusali ay nagyelo sa ilalim ng isang layer ng itim na yelo. Ang napakalamig na Ozurichi na nagmamadaling lumabas sa kanyang katawan ay bumuo ng isang madilim na Hell Ozure barrier. Ang tunog ng hindi mabilang na mga multo na umaangal at umiiyak ay maririnig, at sa pagitan nila ay maririnig ang malalim na boses ng isang Hell Ozure. Gayunpaman, sa pandinig ng mga Grand Elder ng Zhou family na nanunood mula sa malayo, ang mga tunog na ito ay nagparamdam sa kanila na parang lumubog sila sa pinakamalalim na recess ng impyerno, na naging sanhi ng pag-stagnate ng kanilang dugo. Ang grupo ng Zhou family Grand Elders ay nataranta, ngunit nakanganga sa pagkamangha. Pinaikot nila ang kanilang chi sa pinakamabilis na bilis upang labanan ang impluensya ng Ozurichi, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Bilis, ayusin ang Demon Expelling Incantation Formation. Sa oras na ito, si Zhu Chenyi ay sumigaw ng utos sa mga miyembro ng pamilya Zhou kahit na ang kanyang mga daliri ay mahigpit na hinuhukay sa kanyang palad. Ang Zhou family Grand Elders ay clumsily na natauhan habang sila ay mabilis na sinubukang lumipat sa mga posisyon upang bumuo ng Demon Expelling Incantation Formation. Ang bawat Grand Elder ay umaawit ng ilang uri ng hindi kilalang himno sa ilalim ng kanilang hininga. Sabay na nagdikit ang mga palad nila sa katabi. Ang malabong tunog na himno ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa pag-awit ng Zhou family Grand Elders, na naging mas solid habang ito ay naging isang napakalaking sinaunang simbolo. Ang sinaunang simbolo ay lalong nagliliwanag at nagniningning, kumikinang na may misteryosong kapangyarihan. Noon lamang nila nagawang bawasan ang impluensya ng Ozure domain ni Huang Xiaolong. Ngunit kahit na noon, ang Zhou family Grand Elders ay may isang pelikula ng malamig na pawis sa kanilang mga noo, hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti. Ngayon, tumingin muli kay Huang Xiaolong, nangingibabaw ang takot sa kanilang mga puso. Ang hadlang lamang na nabuo mula sa panloob na labanan chi ni Huang Xiaolong ay halos sirain ang kanilang mga kaluluwa, tahimik at hindi mahuhulaan. Kung hindi dahil sa paalala ni Zhu Chenyi, kung ang pamana ng kanilang Zhou family ay hindi ang sinaunang Demon Expelling Incantation Formation, magkakaroon sila ng pagkatapos, dalawang dragon, isang itim at isang asul, higit sa 1,000 zang ang haba ay lumipad palabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, sumanib sa kanya sa pagbabagong anyo ng kaluluwa. Ang walang hangganang sinaunang Divine Dragon Pressure ay nabalot sa ilang kalye. Mula sa malayo, si Huang Xiaolong ay kahawig ng isang sinaunang demonyong dragon na lumabas mula sa ikasyam na layer ng impyerno. Ang Earth Barrier ni Zhu Chu na nakondensed mula sa kanyang Earth Element God Force ay tila napakalakas, ngunit sa harap ng Ozure Barrier ni Huang Xiaolong, hindi lamang ito nabigo sa pag-usad, ito ay nanginginig pa na parang pinipilit. Ang serye ng mga kaganapang ito ay natulala kay Liu Yun, na nakatayo sa malayo. Fourth junior apprentice brother is actually so formidable. Huang Xiaolong's momentum was standing toe-to-toe with Zhu Chu's divine might. Bukod dito, lumalabas pa na ang banal na lakas ni Zhu Chu ang pinipilit. Sa puntong ito, napansin ni Liu Yun na naabot na ni Huang Xiaolong ang perfection stage sa huli 10th Order God Realm. Paano ito naging posible? Isang dekada na ang nakalipas, sa entablado ng labanan sa Yaoqi Mountain, si Huang Xiaolong ay isa lamang late 10th Order God Realm. Dahil sa kumukulong galit ni Zhu Chu, gusto niyang sampelan si Huang Xiaolong hanggang sa mamatay, ngunit ngayon, ang panonood sa momentum ni Huang Xiaolong ay agad na nawala ng galit. Tinundan ito ng hindi paniniwala, pagtataka, at sa kaibuturan ng kanyang puso, isang hiwa ng takot. Hindi pinalampas ni Huang Xiaolong ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Zhu Chu, ang kanyang boses ay malayo, aatake ako. Ayon sa napagkasundoan natin kanina, kung makayanan mo ang isang hampas ng palad mula sa akin, iyong 20,000 matataas na divine grade na mga spirit stones. Ang boses ni Huang Xiaolong ay gumugulo sa isipan ni Zhu Chu pabalik sa kasalukuyan. Sa pagkakataong ito, walang nangahas na kutsain si Huang Xiaolong. Lalong tumaas ang momentum ni Huang Xiaolong sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Kung kanina ay humarap si Huang Xiaolong kay Zhu Chu, ngayon, ang huli ay nahulog sa isang dahado.
Pakiramdam ng lahat ay nawala ng tibok ang kanilang puso sa panunood nito. Ngayon lang, talagang nagpipigil si Huang Xiaolong. Biglang, nakita ng lahat ang 1,000 braso na lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Ang bawat braso ay mukhang totoo at solid. 1,000 braso ang sumunod na pumulupot, ang kanilang mga palad ay nagniningning sa isang oryet na liwanag. Irhen Buddha Palm. Kasunod ni Huang Xiaolong sa ibaba, ang 1,000 braso sa likod niya ay sabay-sabay na hamhampas kay Zuchu. Sa sandaling iyon, ang kalangitan ay napuno ng nagniningning na mga marka ng palad, malaki at maliit na bitek na lumilitaw sa kalawakan. Ang mga nakapalibot na gusali ay gumuho, durog-durog sa alikabok. Ang mga imahe ng mga gintong estatwa ng Buddha ay lumitaw sa dagat ng oryet na liwanag. Ang mga gintong estatwa ng Buddha na ito ay tila nabuhay, gumagalaw ang kanilang mga bibig, umaawit ng mga sinaunang kasulatan ng Budismo. Kasabay ng mga pag-awit ng mga banal na kasulatan ng Budismo ay may maitim na pulang hibla ng malamig na chi ng isang asure. Ang mga Buddha at asure ay orihinal na magkasalungat na panig, ngunit sa sandaling ito sila ay umakma sa isa't isa, nagsasama-sama, kapwa nagpapahusay sa isa't isa at nagsilang ng isang mas malakas na dark gold chi. Nakatingin sa kalangitan na makulimlim na may mga marka ng palad, mga gintong estatwa ng Buddha, at naririnig ang kalangitan na umaalingaw-ngaw sa mga pag-awit ng mga banal na kasulatan ng Budismo, si Zuchu ay nakaramdam ng takot. Nagpakawala ng dumadagindong na dagindong, ang bawat onsa ng kanyang lakas ay ginamit upang palitawin ang puwersa ng Diyos sa loob ng kanyang pagka-Diyos. Ang Earth Element God Force ay nagmadaling lumabas, na nagpapataas ng kapal ng kanyang Earth Barrier. Mula sa malayo, si Zuchu ay parang binalot siya ng isang buong mainland. Sa puntong ito, dumating sa wakas ang puwersa ng Earthen Buddha Palm. Maraming mga palm imprint ang bumagsak sa Earth Barrier, ang masaganang puwersa ng banggaan ay naging sanhi ng marahas na pagyanig nito. Isang bitek ang lumitaw, pagkatapos ay dumami ang mga bitek na lumitaw, na kumakalat. Ang kapal ng isang mainland Earth Barrier ay ganap na nabasag. Sa isa pang dumadagindong na dagindong, ang mga braso ni Zuchu ay biglang lumaki ng 2 beses na mas malaki habang itinulak niya ang kanyang mga palad palabas. Makikita ang mga linya ng mga marka ng palad na lumilipad palabas mula sa kanya. Ang mga seismic wave ay tumakbo sa lupa, bawat alon ay mas malakas kaysa sa huli. Sa bawat pag-alon, pasuray-suray na paatras si Zuchu ng 1 metro, at sa bawat hakbang paatras, ang mga ilaw ng kanyang mga imprint ng palad ay bahagyang lalabo. Sa oras na umatras siya ng mahigit 100 metro sa likod, hindi na niya kayang ipagtanggol ang Earthen Buddha Palm na bumagsak pa rin laban sa kanya. Sa isang kisap mata, ang figure ni Zuchu ay nalunod sa dagat ng Oryet Palm Imprints at pinalipad sa hangin sa susunod na sandali, na bumagsak ng husto sa kabilang dulo ng kalye. Isa pang pagyanig ang dumaan sa kalye. Ang mga matatanda at mga disipulo ng Zhou family ay nakatulala habang ang kanilang patriarch ay bumagsak sa kalsada sa kabilang dulo. Walang gumalaw. Natulala si Liu Yun, ang patriarch ng pamilyang Zhou, si Zuchu, ay talagang natalo. Talo talaga siya sa isang hampas ng palad ng kanyang junior apprentice brother. Ngunit si Patriarch Zuchu ay isang tunay na peak sa kalagitnaan ng First Order High God Realm Master A. Naiisip na ni Liu Yun ang malalaking alon na gagawin ng labanang ito sa kalawakan. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga ekspresyon ng nakapalibot na mga miyembro ng Zhou family, isang puwersa ng pagsipsip mula sa kanyang palad na bumabalot sa 20,000 High Divine Grade Spirit Stone at inilipat ang mga ito pabalik sa kanyang Azure Ring. Kasabay nito, ang pagkakadikit ng dugo ay nahulog din sa kamay ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 774. Ni Reg King. Eldest apprentice brother, ibinaling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo upang tingnan si Liu Yun, itinapon ng dugo sa hangin sa kanya. Natarante si Liu Yun, malamaya habang nagmamadaling mahuli ang kontrata ng dugo. Sa pagtingin sa dugo sa kanyang kamay, ang kamay ni Liu Yun ay mahigpit na humawak dito at ang saya ay sumiklab sa kanyang mga mata. Umalis na tayo.
Pagkatapos ay idinagdag ni Huang Xiaolong, hindi nagabala sa pamilya Zhou habang siya ay tumalon sa hangin at mabilis na tumakbo palayo. Mabilis na sinundan ni Liu Yun si Huang Xiaolong. Sa pag-alis ni na Huang Xiaolong at Liu Yun, walang sinuman mula sa pamilya Zhou ang nangahas na hamarang sa kanilang daan. Panoorin na lamang nila ang dalawang figure na bumibilis, lumaki sa hangin, sa wakas ay naglalaho. Junior Apprentice Kuya, salamat. Pagkatapos umalis sa New Stone World Transmission Array, lahat ng tensyon ay umalis sa katawan ni Liu Yun. Nagpapasalamat siyang tumingin kay Huang Xiaolong, nagpasalamat sa kanya. Kinaway-kaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, nakangiting sinabi niya, maliit na bagay lang, pwede mo akong pasalamatan kapag ikinasal na kayo ni Third Apprentice Sister. Maliit na bagay. Si Liu Yun ay ngumiti ng mapait na ngiti sa loob, marahil si Huang Xiaolong lamang ang maaaring umangkin nito bilang isang maliit na bagay. Ilang tao sa galaxy ang makakatalo sa isang peak mid First Order High God Realm Master sa isang palm strike lang. Tanging ang mga masters na ang pangalan ay nasa God ranking list ang makakagawa niyan. Sa pag-iisip nito, may kakaibang ekspresyon sa mukha si Liu Yun habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Natural na walang ideya si Huang Xiaolong kung ano ang tumatakbo sa isip ni Liu Yun. Sa pag-iisip, naramdaman niyang kakaiba na noong magkaharap sila ni Zhou Family Patriarch, at kahit na nasugatan si Zhou Chu, hindi pa rin nagpapakita ang Zhou Family Ancestor. Hindi kaya wala ang Zhou Family Ancestor. Ang kawalan ng Zhou Family Ancestor ay nakabawas ng malaking halaga ng problema para kay Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, ang Zhou Family Ancestor ay isang peak plate First Order High God Realm Master. Bukod pa rito, may mga chismis na nagsasabing nakalusot siya sa Second Order High God Realm. At muli, hindi nag-alala si Huang Xiaolong na hahanapin siya ng Zhou Family Ancestor mamaya para gumawa ng gulo. Kahit na ang Zhou Family Ancestor na iyon ay talagang nakapasok sa Second Order High God Realm, sa kanyang kasalukuyang lakas, si Huang Xiaolong ay hindi natakot. Makalipas ang ilang oras, bumalik sina Huang Xiaolong at Liu Yun sa Black Warrior Institute. Pagkatapos ay nanatili siya ng ilang araw sa lugar ni Liu Yun bago umalis patungo sa Martial Spirit World. Habang si Huang Xiaolong ay naglalakbay pabalik sa Martial Spirit World, ang balita tungkol sa kanyang pagkatalo sa Patriarch ng pamilya Zhou sa isang welga ay kumalat sa kalawakan na parang isang bagyo. Hindi nagtagal, nalaman ng buong Black Tortoise Galaxy ang pangyayari. Maraming mga ibabaw ng mundo ang naiwan sa pagkamangha. Mga kilalang pamilya, malalaki at maliliit na sekta, lahat sila ay tinamaan ng hindi makapagsalita. Ano? Tinalo ni Huang Xiaolong ang Zhou Family Patriarch sa isang strike. Imposible. Ang Zhou Family Patriarch ay isang peak mid First Order High God Realm Master, talagang imposible. Imposible. Direktang tumagas ito mula sa mga bibig ng ilan sa mga elder at disipulo ng pamilya Zhou. Ang napakalawak na talento ng Huang Xiaolong na iyon ay lumalaban sa langit. Nag-cultivate lang siya ng kaunti sa mahigit 100 taon pero narinig ko na isa na siyang perfection stage late 10th Order God Realm. Ang higit na hindi maarak ay ang katotohanan na ang Zhou Family Patriarch ay talagang nabigo na makayanan ng isang welga mula sa kanya. Hindi ba ito nangangahulugan na ang kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong ay katumbas ng isang master ng Second Order High God Realm? Saan man, ang mga katulad na talakayan ay nagaganap. Ulalas ng hindi paniniwala, pagkabigla, pangamba, takot, panaghoy, at maging ang paghanga ay umalingaw mula sa lahat ng sulok ng kalawakan. Sa loob ng wawampik ng Black Warrior Institute, nang marinig ni Wang na ang balita, ang una niyang reaksyon ay itanong kung totoo ito. Ang mga tao sa ibaba ay dapat na maling naiulat ang nilalaman, tiyak na si Zhou Family Patriarch na si Zhou Chu ang natalo kay Huang Xiaolong sa isang galaw, na pinilit siyang umatras. Gayunpaman, nang utusan niya ang kanyang mga nasasakupan na imbestigahan ang bagay na ito, hindi nagbago ang resulta, tinalo ni Huang Xiaolong ang Zhou Family Patriarch sa isang hampas ng palad. Nakakatawa. Napahiyaw si Wang na, kumaway ang kanyang kamay sa galit, pinalipad ang lahat ng mesa at upuan sa bulwagan. Hindi ito resulta na madali niyang tanggapin. Si Huang Xiaolong, ang ligaw na asong iyon, ay lumaki hanggang dito.
Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi mas mahina o mas malakas kaysa sa Zhou family patriarch. Sa madaling salita, hindi rin niya kakayanin ang isang hampas ng palad ng ligaw na asong iyon na si Huang Xiaolong. Napuno siya ng alarma at takot. Batay sa kasalukuyang napakalaking lakas ni Huang Xiaolong, pagkatapos niyang makapasok sa High God Realm, hindi ba't ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagpihit ng kanyang palad? Hindi ko hahayaang lumakas ang ligaw na asong iyon. Nagpabalik-balik si Wang na sa bulwagan, paulit-ulit ang parehong mga pangungusap sa kanyang sarili sa ilalim ng kanyang hininga na para bang siya ay nabaliw. Institute Principal, sa aking palagay, dapat nating iulat kaagad ang bagay na ito sa dakilang Panginoon. Maingat na paalala ni Grand Elder Zhang Yijia na nakatayo sa gilid. Tama, tama, tama. Dapat nating iulat kaagad ang bagay na ito sa dakilang Panginoon. Nabawi ni Wang na ang kanyang katinoan, tumango ang kanyang ulo. Mabilis siyang naglabas ng sound transmission jade slip para iulat ang bagay na ito sa misteryosong dakilang Panginoon. Halos agad-agad, ang espasyo sa itaas ng espasyo ng bulwagan ay humuusad ng may lumitaw na anino mula sa kawalan na naglalabas ng nangingibabaw na aura. Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa anino na nakakubli sa mga katangian nito. Kapwa sinawang na at Zhang Yijia ay agad na lumuhad ng may paggalang sa lupa, pagbati, dakilang Panginoon. Ang banal na kapangyarihan ng dakilang Panginoon ay walang kapantay. Alam ko na ang tungkol sa insidenteng may kaugnayan kay Huang Xiaolong, kahit ako ay hindi ko akalain na ganito pala katikat ang talento ng batang ito. Sa loob ng ilang araw, ipapadala ko ang Mirage King para harapin siya. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay hanapin ang kanyang kinaroroonan at ibigay ang iyong suporta sa Mirage King. Mula sa liwanag na globo, isang marilag na boses ang tumunog. Oo, dakilang Panginoon. Tuwang-tuwa si Wang na at Zhang Yijia, magalang na kinikilala ang ibinigay na utos. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalakas ang Mirage King na iyon, alam nilang may 6 na dakilang hari sa ilalim ng kanilang dakilang Panginoon, at ang Mirage King na ito ay isa sa kanila. Ang bawat isa sa 6 na hari ng dakilang Panginoon ay nagtataglay ng hindi maarok na lakas. Ayon sa pagtatansya ni Wang na, kahit si Feng Yang ay hindi katugma sa Mirage King na ito. Ang maliwanag na globo sa hangin ay unti-unting lumabo at naglaho. Natahimik muli ang bulwagan. Tungkol sa sensasyong dulot niya sa kalawakan sa pamamagitan ng pagkatalo sa Zuchu, si Huang Xiaolong na babalik sa Martial Spirit World ay walang ideya. Makalipas ang kalahating araw, lumabas si Huang Xiaolong mula sa transmission array ng Iron Radix World. Mula doon, lumipad siya sa kalawakan para makarating sa Martial Spirit World. Mukhang kailangang bumuo ng transmission array sa Martial Spirit World. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Dahil walang transmission array sa Martial Spirit World, maaari lamang siyang lumipat sa Iron Radix World at lumipad sa natitirang bahagi ng paglalakbay na mahirap. Kung mayroong transmission array sa Martial Spirit World, ang paglipat pabalik ay tiyak na magiging mas maginhawa at mas mabilis. Paglabas sa Iron Radix World, mabilis na lumipad si Huang Xiaolong gamit ang kanyang espada, naabot ang Martial Spirit World sa loob ng kalahating oras, pagkatapos ay pinunit niya ang harang at pumasok. Pagdating sa loob, naramdaman ni Huang Xiaolong ang masaganang espiritual na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Sa nakalipas na 10 taon ay wala si Huang Xiaolong, ang espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay muling tumaas sa kalidad. At, sa pagtataka ni Huang Xiaolong, ang kasalukuyang antas ng espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World ay bahagyang lumampas sa Cloud Sea Mainland. Tuwang-tuwa siya. Sa isa pang daang taon o higit pa, naniniwala siya na ang Martial Spirit World ang magiging ibabaw ng mundo na may pinakamayamang espiritual na enerhiya sa kalawakan. Naisip na niya kung paano, hindi masyadong malayo sa hinaharap, parami ng parami ang mga cultivator na magmamadaling manirahan sa Martial Spirit World para mag-cultivate. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Makalipas ang 10 minuto, bumalik siya sa Huangclan Manor. Maraming bagay ang nagbago sa Huangclan Manor kumpara sa 10 taon na ang nakalipas.
Sa pamamagitan ng maraming pagpapalawak at pagsasaayos sa loob ng dekada, ito ay literal na kahawig ng imperial na lungsod ng isang imperyo. Sa pag-uwi ni Huang Xiaolong, maririnig ang tagay mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagamat maingay, biglang naging masigla ang kapaligiran. Pinalibutan ng mga miyembro ng Huang family si Huang Xiaolong, nakikipag-usap sa kanya ng sabay-sabay, nakikipagkompetensya para sa atensyon. Si Huang Xiaolong ay nahihilo sa abala sa paligid niya. Tumayo si Shi Xiaofei ilang di pa ang layo. Sa panonood ni Huang Xiaolong, tanging kaligayahan at kaligayahan ang nasa kanyang mga mata. Sa mismong araw ding iyon, nagsagawa ng piging ang Huang Clan Manor upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Huang Xiaolong at ang kanyang tagumpay sa pagmamana ng legacy ni Saint Mother Yaoqi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 775. Nagre-recruit ng High God Realm Masters. Ang piging ay tumagal ng isang buong araw. Sa piging, maikling ikinwento ni Huang Xiaolong ang mga pangyayari sa Yaoqi Mountain at nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng Huang Clan Manor nitong mga nakaraang taon. Lahat ay nasa sabik, bawat isa ay nagsisikap na makapagsalita. Makalipas ang kalahating oras, halos naunawaan na ni Huang Xiaolong ang mga pangyayari sa Martial Spirit World habang siya ay wala. Masasabing maganda ang pag-usad ng Martial Spirit World, walang nangyaring sakuna sa kabila ng ilang maliliit na pag-atake sa paglipas ng mga taon. Ngunit kasama ang Dragon Emperor Aotai, Phoenix Clan Ancestor, at ang iba pang High God Realm Masters sa paligid, hindi nagawang sakta ng mga attacker na ito ang Huang Clan Manor. Maliliit na pag-atake. Lumingon si Huang Xiaolong upang tingnan ang Dragon Emperor Aotai. Ipinaliwanag ng matandang dragon, sila ay mga tao mula sa Asher Dragon Institute. Maliban sa kanila, nariyan ang Vermilion Bird Institute, White Tiger Institute, pati na rin ang ilan pang super forces. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay pawang maliliit na hipon, 3 pangkat sa kabuuan, wala ng mga pag-atake pagkatapos kung mapuksa silang lahat. Sa pagbanggit ng Asher Dragon Institute, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Inatake ng Asher Dragon Institute ang Huang Clan Manor, alam ni Huang Xiaolong kung ano ang kanilang binabalak nang hindi na kailangang mag-isip. Ilang taon na ang nakalilipas, sa yugto ng labanan sa Yaoqi Mountain, kumuha siya ng 20,000 matataas na divine grade na mga spirit stone para tumaya sa Asher Dragon Institute Principal. Ang napakaraming kayamanan na ito ay umakit ng kasakiman ng iba't ibang tao. Hindi nagtagal, natapos ang piging. Pumalik si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran, ngunit hindi tulad ng dati, hindi niya planong magpalipes ng gabi sa pagtatanim. Sa halip, kinuha niya ang Yaoqi Furnace para pinuhin ang isang batch ng Amethyst Water Droplet Divine Pills. Kahit na iniwan ni Saint Mother Yaoqi ang ilang Amethyst Water Droplet Divine Pills sa kanya bago umakyat sa Divine World, hindi ito gaano. Bukod dito, si Huang Xiaolong ay walang oras upang pinuhin ang anuman bago ito, kaya nagpasya siyang pinuhin ang isang malaking batch para sa kanyang pamilya at sa iba pa sa Huang Clan Manor. Bukod dito, malapit na siyang umalis para hanapin ang ulo at binti ng 100 Spirits Beast King. Sa oras na iyon, wala siyang oras upang pinuhin ang mga table task. Sa isang kisap mata, si Huang Xiaolong ay nagpino ng 2 buwan ng sunod-sunod. Dahil sa bilis ng alchemy ni Huang Xiaolong, nagawa niyang pinuhin ang 2 batch sa isang araw. Bukod dito, mayroong 100% na rate ng tagumpay, bawat isa at bawat pellet ay nasa pinakamataas na grado. Kung malalaman ito ng ibang alchemist masters, malaglag ang kanilang mga panga sa sahig. Karaniwang kaalaman na ang pagpino ng sagradong grado ng mga banal na pellet ay may mababang antas ng tagumpay. Kahit na ito ay isang mababang sagradong grado na banal na pellet, halos hindi masasabi ng isang tao na may isang tagumpay sa 10 pagtatangka, higit pa ang isang maalamat na sagradong gradong banal na pellet tulad ng Amethyst Water Droplet Divine Peel. Kahit na ang Ascending Moon Old Man ay hindi makakamit ang 100% na antas ng tagumpay tulad ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, hindi niya taglay ang Black Tortoise Divine Fire o ang Vermilion Bird Divine Fire.
Pagkalipas ng 2 buwan, pinatapos ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya at mga malapit na katiwala, binigyan ng bawat isa sa kanila ng 2 bote ng Amethyst Water Droplet Divine Pills. Bagamat hindi marami ang 2 bote para sa bawat tao, batay sa bilis ng kanilang paglilinang, sapat na ito para tumagal sila ng 20-30 taon. Kapag natapos nila ang mga ito, mas dadamihin pa niya. Habang pinipino ni Huang Xiaolong ang mga batch ng Amethyst Water Droplet Divine Pill sa nakalipas na 2 buwan, si Shi Xiaofei ay dumadalaw sa kanyang bakuran araw-araw. Pagdating niya, hindi niya ginulo si Huang Xiaolong, tatayo siya sa gilid, pinapanood siya. Para sa kanya, ang manatili sa tabi ni Huang Xiaolong, kasama niya, pinapanood siya, ay pumupuno sa kanya ng kaligayahan. Sa tuwing matagumpay na napino ni Huang Xiaolong ang isang batch, si Shi Xiaofei ay nagdadala ng tsaa at nagpupunas ng pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos gumugol ng 2 buwan sa pagpino ng Amethyst Water Droplet Divine Pill 2L para sa kanyang pamilya, si Huang Xiaolong ay hindi nagmamadaling umalis muli at hinanap ang ulo at binti ng 100 Spirits Beast King dahil bihira siyang magkaroon ng oras upang samahan ang kanyang mga magulang o si Shi Xiaofei. Sa pagkakataong ito, si Huang Xiaolong, ang kanyang pamilya, at si Shi Xiaofei ay naglibot sa Martial Spirit World. Kasabay nito, sinisiyasat nila ang pangkalahatang sitwasyon ng Martial Spirit World. Pinigyan din ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan Ancestor ng 100,000 matataas na Divine Grade na mga Spirit Stone at pinagawa siya pati na rin ang iba pang High God Realm Masters ng Transmission Array sa Martial Spirit World. Ang totoo, ang paggawa ng transmission array ay hindi kailangan ng napakaraming high divine grade spirit stones. Sa pangkalahatan, ang mga medium-sized na transmission array ay nangangailangan ng humigit kumulang 1,000 mataas na divine grade na mga spirit stone. Maaaring isipin ng isa ang kadakilaan ng transmission array na ginawa gamit ang 100,000 high divine grade spirit stones, kaya, ang ilang high god realm masters ay kinilig ng marinig iyon. Ayon sa kanilang kaalaman, maging ang grand-scale transmission array construction ng Cloudsea Mainland ay nagkakahalaga lamang ng 30,000 high divine grade spirit stones. Ang transmission array ng Cloudsea Mainland ay ang pinakamalaking transmission array ng Black Tortoise Galaxy. Hindi banggitin ang katotohanan na ang paggawa ng isang transmission array ay isang matrabaho at komplikadong gawain. Sa kabila ng pagkakaroon ng Phoenix Clan Ancestor, Huang Hongtian, ang 3 Pang Brothers, at 9-tailed White Fox, aabutin pa rin ito ng higit sa 1 taon upang makumplito. Hindi inisip ni Huang Xiaolong ang tagal nito, hindi naman siya nagmamadaling gamitin ang transmission array. Tinamahan niya ang kanyang pamilya at si Shi Xiaofei sa paglilibot sa 3 malalaking kontinente ng Martial Spirit World at sa Bedlam Lands. Nang matapos sila, 3 buwan na ang lumipas. Matapos gumawa ng isang round ng inspection, si Huang Xiaolong ay nasiyahan sa kasalukuyang pag-unlad. Sa nakalipas na ilang dekada, sa iba't ibang mga spirit pellets na iginawad sa kanila ni Huang Xiaolong, at dahil sa pagbuti ng espiritual na enerhiya ng Martial Spirit World, ang bilang ng mga taong pumasok sa Saint Realm ay patuloy na tumaas. Sa nakalipas na 10 taon o higit pa, ang mga eksperto sa Saint Realm ng Martial Spirit World ay halos nadagdagan ng 10 beses. Naalala ni Huang Xiaolong na dati ay 2 hanggang 3,000 eksperto sa Saint Realm, ngunit ngayon ang bilang na iyon ay lumampas sa 20,000. Sa araw na ito, ipinatawag ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga master ng High God Realm. Gusto ni Master na mag-recruit ng isang batch ng High God Realm Masters. Sa pakikinig sa mga salita ni Huang Xiaolong, ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa ay natigilan. Narinig na nila ang tungkol sa pagre-recruit ng mga master ng super forces bilang guest elder ng sarili nilang pamilya, ngunit hindi pa nila narinig ang tungkol sa pag-recruit ng mga High God Realm Masters bilang guest elders. Isang High God Realm Master ang nakatayo sa tuktok ng lakas sa kalawakan, bawat isa ay isang pag-iral na maaaring tumawag sa hangin at magpatawag ng ulan. Sino ang handang utusan ng mga utos?
Pinapanood ang Phoenix Clan Ancestor at ang mga ekspresyon ng iba, nahuhulaan ni Huang Xiaolong kung ano ang tumatakbo sa kanilang isipan, na nagsasabing, maglabas ng anunsyo na nagsasabing ang mga master ng First Order High God Realm na handang bibigyan ng 100 mataas na Divine Grade Spirit Stone sa isang taunang batayan. Ang Second Order High God Realm ay makakatanggap ng 200 High Divine Grade Spirit Stones taon-taon, ang Third Order High God Realm ay namumuno ng 300 sa isang taon, at iba pa. Ang 6 na High Zero D Realm Master bago si Huang Xiaolong ay namangha. Isang taon, 100 matataas na Divine Grade Spirit Stones. Ang isang High Divine Grade Spirit Stone ay nagkakahalaga ng 80 milyong Xuanwu coins. 100 piraso, 800 milyon. Sa 10 taon, iyon ay 800 bilyon. 800 bilyon. Ilang taon ang kailangan ng Super Force para makaipon ng 800 billion na astronomical wealth? Gayunpaman, ang pagiging upahan ni Huang Xiaolong sa loob ng 10 taon, ang isa ay maaaring makakuha ng ganoon kalaki sa loob ng 10 taon. Walang High God Realm Master ang makakalaban sa toksong ito. Nakikinita na ng 6 sa kanila ang eksena ng maraming High God Realm Masters na nagkubli sa kanilang mga sarili sa loob ng mahiwagang espasyo na sumusugod sa Martial Spirit World pagkatapos ipahayag ang bagay na ito. Kahit na ang Martial Spirit World ay kasalukuyang may Dragon Emperor Altai, ang Phoenix Clan Ancestor, at ang iba pa na nagbabantay dito, naramdaman pa rin ni Huang Xiaolong na ang pangkalahatang depensa ng Martial Spirit World ay nasa mas mahinang panig. Ang mahiwagang dakilang Panginoong iyon ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng nakakabagabag na pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gumamit ng mga High Divine Grade Spirit Stones para mag-recruit ng ilang High God Realm Masters, para palakasin ang linya ng depensa ng Martial Spirit World. Sa kanyang kasalukuyang lakas at puwersa ng kaluluwa, walang kahirapan para sa kanya na kontrolin ang mga Master ng High God Realm gamit ang isang marka ng kaluluwa. Sa kasamaang palad, ang mga High God Realm Master na ito ay nakakalat sa buong kalawakan. Bukod dito, may mga nag-iisa sa mga mahiwagang lugar. Nakakapagod na hanapin sila isa-isa. Ngayon, gamit ang paraan ng pagre-recruit, kung darating ang mga High God Realm Master na ito sa kanyang pintuan, magiging mas simple ang mga bagay. Iyon lang, pumunta at hawakan ito. Nagsalita si Huang Xiaolong. Oo, Guru. Ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa ay magalang na sumunod at umatras mula sa bulwagan, na inutusan ng kanilang mga nasasakupan na ipahayag ang bagay sa labas ng mundo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 776. Kamangha-manghang hindi mabilang na High God Realm Masters. Ano ang sinabi mo? Si Huang Xiaolong ay nagre-recruit ng mga High God Realm Masters. Ang isang First Order High God Realm Master ay makakatanggap ng 100 matataas na Divine Spirit Stone bawat taon. Isang Second Order High God Realm, 200 matataas na Divine Spirit Stone sa isang taon. Third Order High God Realm, 300. Imposible, paanong si Huang Xiaolong ay may napakaraming matataas na Divine Spirit Stone? Nakahanap ba siya ng napakalaking kayamanan? Una, ito ay ang Hailstone Treasure, pagkatapos ay ang Xuanji Treasure, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin magkakaroon ng napakaraming High Divine Grade Spirit Stone sa dalawang kayamanang iyon na pinagsama. Hindi nagtagal ang balita na si Huang Xiaolong ay nagre-recruit ng mga master ng High God Realm upang walisin ang maraming ibabaw ng mundo tulad ng isang higanting tidal wave. Ang unang nakatanggap ng balita ay ang 100,000 mundo ng Black Tortoise Galaxy, na yumanig sa pagkabigla, pagkatapos ay patungo sa Asher Dragon Galaxy, White Tiger Galaxy, at Vermilion Bird Galaxy. Ang bawat tao na nakarinig ng balita ay may katulad ng mga reaksyon ng hindi paniniwala at pagkabigla. Ang balitang ito ay mas nakakagulat kaysa sa pagkatalo ni Huang Xiaolong sa Zhou Family Patriarch sa isang hakbang. Nang marinig ng mga magsasaka sa labas ang balitang ito, ang una nilang reaksyon ay tuligsain ito bilang isang biro, may naglalaro ng kalokohan.
Hindi na kailangang sabihin kahit na ang Black Warrior, Azure Dragon, White Tiger, at Vermilion Bird Institute Principles, kasama ang pinagsama-samang treasuries ng apat na magagaling na institute, ay hindi makakapaglabas ng napakaraming high divine grade spirit stones. Kahit na ang lahat ng super forces sa Black Tortoise Galaxy ay magsama-sama ng kanilang kayamanan, hindi pa rin sila maglalakas loob na maglabas ng ganoong kalokohan. At muli, kahit na si Huang Xiaolong ay personal na disipulo ng Black Warrior Institute Principal at ng Ascending Moon Old Man, hindi siya maglalakas loob na pagtawanan ang mga High God Realm Masters ng Galaxy, tama ba? Ang pangahas na gamitin ng lahat ng mga High God Realm Masters sa kalawakan bilang isang biro ay walang iba kundi ang pag-imbite ng kalamidad sa sarili. Sa oras na iyon, kahit si Feng Yang o ang Ascending Moon Old Man ay hindi makaligtas kay Huang Xiaolong. Kaya naman, halos lahat ay kumbinsido na may isang taong nagpapaplano laban kay Huang Xiaolong, sadyang naglalabas ng ganoong balita upang magpadala ng kalamidad sa direksyon ni Huang Xiaolong. Kaya naman, ang konklusyong ito ay nagudyok sa maraming mausisa na magsasaka na siyasatin ang bisa ng balita. Gayunpaman, ang resulta ng kanilang investigasyon ay ikinagulat ng marami sa kanila. Ang balitang ito ay talagang nanggaling kay Huang Xiaolong. Tuwawang pick ng Black Warrior Institute. Matapos malaman na totoo ang balita, inisya ni Wang na, hindi ako naniniwala na ang ligaw na asong si Huang Xiaolong ay may napakaraming high divine grade spirit stones. Nakatayo sa malapit, si Sanjay ay tumawa, kapag si Huang Xiaolong ay hindi makapaglabas ng kinakailangang dami ng mga spirit stone, na nagdulot ng galit ng publiko, kahit ang Ascending Moon Old Man ay hindi makapagliligtas sa kanya. Napabalikwa si Wang na natumatawa sa tuwa, kung mangyayari iyon, hindi na kailangan pang magtaas ng daliri ng Mirage King. Tirichit Asterisk S. Sa pinakahilagang bahagi ng Black Tortoise Galaxy ay isang malaking space fissure, kung saan umihip ang isang nakakatakot na hangin, ang mga iyak nito ay nagpapalamig sa kanyang gulugod. Kasabay nito, ang hindi kilalang mga itim na nilalang ay tumatagos sa bitek. Isa ito sa mga pinakadelikadong lugar ng Black Tortoise Galaxy, ang Ghost Abyss. Sa loob ng Ghost Abyss, umuungol ang hanging multo. Ang siksik na Ghost Chi ay gumugulo sa loob, ginagawa itong isang langit para sa mga ghost na nilalang at patay na espiritu. Sa pinakamababang kalaliman ng Ghost Abyss, ang Ghost Chi ay napakakapal na naging mga una ng berdeng ulap na lumulutang kung saan-saan. Sa kaibuturan ng Ghost Abyss, kahit na ang mga High God Realm Master ay kailangang mag-ingat. Gayunpaman, kahit na ang Ghost Abyss ay mapanganib, maraming mga alagad ng pamilya ang pumunta pa rin dito upang makakuha ng karanasan. Hindi banggitin ang katotohanan na ang siksik na Ghost Chi sa kalaliman nito ay lubos na nakinabang sa mga magsasaka na nagsasanay ng mga diskarte sa paglilinang ng multo. Sa makatuwid, ang ilang mga cultivator na nagsasanay sa kanila ay mag-iisa sa loob ng mga mahiwagang espasyo sa loob ng Ghost Abyss. Nagre-recruit ng High God Realm Masters. Ang mga master ng First Order High God Realm ay nakakakuha ng 100 mataas na divine grade na mga spirit stone sa isang taon. Kung ganito ito, hindi ba't aabot iyon sa 1,000 espiritong bato sa loob ng 10 taon? Sa kaibuturan ng Ghost Abyss, isang matandang lalaki na singkit ng patpat at buhok na lumampas sa kanyang mga balikat ang humagulgol, may napakagandang bagay sa mundo. Kung gayon, ako, ang Evil Ghost Ancestor, ay walang pagpipilian kundi ang pansamantalang umalis sa Ghost Abyss. Yehe, ipagdasal na si Huang Xiaolong ay nagsasabi ng totoo, dahil kung ginawa niya akong maglakbay ng walang kabuluhan, ang kabayaran ay kamatayan. Pagkatapos sabihin niyon, lumabo ang figure ng matanda. Tirichit Asterisk S. Sa White Tiger Galaxy. Sa pinakamalamig na hilaga ng Glacier River World ay ang ipinagbabawal na lupain ng Green Glacier Mountain Range. Sa loob ng isang tiyak na nakatagong espasyo ay nakaupo ang dalawang Iceman na nababalot ng berdeng kinang. Ang katawan ng dalawang Iceman na ito ay tila gawa sa berdeng yelo at hindi laman at dugo. Kuya, pupunta ba talaga tayo sa Martial Spirit World? Tanong ng isa sa Green Iceman. Habang nagsasalita ang Iceman, isang ulap ng malamig na berdeng ambon ang nagmula sa kanyang bibig, nagyayelo sa isang maliit na lugar ng espasyo. Siyempre,
Isang daang high divine grade spirit stones, mga tanga lang ang makakaligtaan nito. Ang isa pang Green Iceman ay nagsabi, kaming magkakapatid ay orihinal na nangangailangan ng isa pang 10,000 taon upang makapasok sa Second Order High God Realm, ngunit sa napakaraming mataas na Divine Grade Spirit Stones, kami ay makakalusot sa 4 o 500 taon. Pero, uutusan ba tayo ng isang God Realm brat? Yehe, after we get what we want, kung makinig man tayo sa utos niya ibang usapan na. Gaano man katalino ang Huang Xiaolong na iyon, ang kanyang cultivation ay ika-10 Order God Realm pa rin. Sa aming mga mata, siya ay walang iba kundi isang langgam. Sa tingin mo ba ay handa akong makinig sa mga utos ng isang langgam? Haha, kuya, sa oras na iyon, pagkatapos nating kunin ang kanyang mga espiritong bato, wala siyang magagawa sa atin kahit na hindi tayo nakikinig sa kanya. Sa umalingaw-ngaw na tawanan, umalis ang dalawang figure sa nakatagong espasyo. Ang mga katulad na eksena at pag-uusap ay naganap sa iba't ibang lokasyon sa loob ng 4 na kalawakan. Ang balita ng Huang Xiaolong na nagre-recruit ng mga High God Realm Masters ay nag-alerto din sa mga ninuno ng maraming super forces. Ang ilang mga matandang halimaw na nagtago sa loob ng iba pang mahiwagang espasyo ay napukaw ng marinig ang balita. Sa maikling panahon, ang mga master ng High God Realm ay pumunta sa Martial Spirit World mula sa lahat ng direksyon. Walang alinlangan, ang mga ninuno na ito at ang mga matandang halimaw ay lahat ay nag-iisip ng pagsasamantala kay Huang Xiaolong. Ang mga High Divine Grade Spirit Stone ay talagang isang mahusay na tukso, gayunpaman, ang pagnanais na ang mga karakter na ito na ang mga pangalan ay dating umalangaw-ngaw sa mga kalawakan sa loob ng mga dekada na kusang tumanggap ng mga utos mula sa isang bata na hindi pa nagbibinata. Ang ilang mga ninuno at matandang halimaw ay mayroon ng plano na hulihin si Huang Xiaolong nang walang bantay at hulihin siya, o hulihin ang mga miyembro ng pamilyang Huang na iyon upang pilitin si Huang Xiaolong na ibigay ang kayamanang puno ng mga High Divine Grade Spirit Stones na mayroon siya. Kung hindi maipaliwanag kung bakit si Huang Xiaolong ay mayroong napakaraming High Divine Grade na mga Spirit Stone. Halos isang buwan pagkatapos magkaroon ng Phoenix Clan ancestor si Huang Xiaolong at ilabas ng iba ang balita, umihip ang malakas na hangin sa unang maaliwalas na kalangitan sa itaas ng Huang Clan Manor. Isang napakalaking madilim na ulap ang bumagsak sa Huang Clan Manor na nagdulot ng anino sa lupa. Kumalat ang isang nakakagulat na ghost chi na naging dahilan upang maramdaman ng lahat na parang nahulog sila sa kaharian ng mga multo. Lahat ng Huang Clan Manor guards ay takot na nakatingin sa biglang pagbabago ng kalangitan sa itaas. Huang family, makinig ka, ipadala ka agad si Huang Xiaolong para salubungin ako, evil ghost ancestor. Isang malupit na tinig ang nagmula sa napakalaking madilim na ulap. Naramdaman ng mga gwardya ng Huang Clan Manor sa ibaba na parang tinutusok ng matutulis na karayom ang kanilang mga tainga na bumagsak sa sahig sa sakit. Sa loob ng malaking bulwagan ng Huang Clan Manor, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Isang malamig na kinang ang kumikislap sa kanilang kailaliman. Agad-agad, maligayang pagdating. Narinig ng evil ghost ancestor na ito ang balita na inilabas ni Huang Xiaolong at dumating upang maglingkod, wika nga. Nakasamaang palad para sa evil ghost ancestor na ito, kaagad pagkatapos niyang dumating, inilagay niya ang kanyang sarili sa maling posisyon, inutusan si Huang Xiaolong na lumabas ng personal upang salubungin siya. Bukod dito, ipinapakita ang kanyang lakas upang pigilan si Huang Xiaolong gamit ang ghost sound technique para saktan ang kanyang mga bantay. Ang sulok ng bibig ni Huang Xiaolong ay nakakurba sa isang tahimik na malamig na pagngisi habang siya ay naglalakad palabas. Natural na malugod niyang tinatanggap ang mga pumasok sa ilalim niya, ngunit ang mga may masama at mapagmataas na personalidad ay dapat turuan ng leksyon upang maunawaan nila ang mga pangyayari. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 777. Ninuno ng Evil Ghost. Huminto si Huang Xiaolong at sinabi sa Phoenix Clan ancestor at sa iba pang naruroon sa hall, ay activate ang defensive formation. Magalang na kinilala ng ilang High God Realm Masters.
Nakaalis na si Huang Xiaolong sa bulwagan, kaagad na lumitaw sa himpapawid sa itaas ng Huangclan Manor. Malamig niyang pinagmasdan ng madilim na ulap na namuo mula sa Ghost Chi. Kahit na ang kalubhaan ng ulap ng multo na nabuo ng Evil Ghost Ancestor ay nakakatakot, hindi ito nagpapahina kay Huang Xiaolong. Nang ang ghost cloud ay dumating sa loob ng 30 metro mula sa Huang Xiaolong, ito ay nilamon ng napakalaking suction force hanggang sa ang ghost cloud ay nawala ng higit sa kalahati ng laki nito, na parang nagkaroon ng napakalalim na black hole sa paligid ng Huang Xiaolong. Hindi napigilan ng Evil Ghost Ancestor na mapaiyak sa gulat. Ikaw ang Huang Xiaolong na pinag-uusapan ng lahat. Hehe, galing talaga. Mabilis na nalampasan ng Evil Ghost Ancestor ang kanyang sorpresa at nagsimulang tumili sa isang pangit na boses kahit na nakita niya na si Huang Xiaolong ay hindi natatakot sa kanyang Ghost Chi. At muli, hindi sapat na gawin siyang maingat sa isang langgam na God Realm. Ang layunin ko sa pagpunta dito, alam mo na. Ang payat na buto na matandang lalaki ay mayabang na nagtanong, na pagpasyahan kung manatili sa iyong serbisyo sa loob ng 100 taon, nakatumbas ng 10,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato. Mabilis na ilabas ang mga ito para sa ancestor na ito. Sa kabila ng mga salitang at your service na ginamit, ang mapagmataas na tono ng Evil Ghost Ancestor ay nagmukha sa kanya na mas katulad ng amo, na para bang si Huang Xiaolong ang gustong maglingkod sa ilalim niya. Higit pa rito, hiniling ng Evil Ghost Ancestor kay Huang Xiaolong na bigyan siya kaagad ng 10,000 High Divine Grade Spirit Stones. Ang tono, ang ugali na iyon, parang utang ni Huang Xiaolong sa kanya ang 10,000 mataas na Divine Grade Spirit Stones. Ang pagdating niya sa Martial Spirit World ay para kolektahin ang kanyang utang kay Huang Xiaolong. Kung ang Evil Ghost Ancestor ay nangahas na tretuhin si Huang Xiaolong sa ganitong paraan, natural na may dahilan siya para sa kanyang pagtitiwala. Bagamat isa lamang siyang Peak Late First Order High God Realm Master, nagtagumpay siya sa paglilinang ng kanyang katawan sa isang Infernal Ghost Body ilang araw bago. Ang Infernal Ghost Body na ito ay tinawag na Undying Body, na maaaring magbago sa hindi mabilang na anyo. Sinasabi na ang Infernal Ghost Body ay maaaring gumamit ng Ghost King Chi upang madagdagan ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagsasanib nito sa kanyang katawan. Ito ay sapat na malakas na ang isang maagang Second Order High God Realm Master ay hindi maaaring saktan siya sa anumang paraan. Alin ang paraan, sa kabila ng lahat ng chismis na nagsasabi na ang lakas ni Huang Xiaolong ay kaga sa isang maagang Second Order High God Realm, ang Evil Ghost Ancestor ay nagtitiwala na hindi siya magagawang saktan ni Huang Xiaolong. Pinagmamasdan ng ugali ng Evil Ghost Ancestor, na humihingi ng 10,000 matataas na divine grade na mga spirit stone mula sa kanya, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang pagngisi sa panunuya. Gusto ko talagang mag-recruit ng batch ng High God Realm Masters, ngunit hindi ako isang refugee shelter. Hindi basta-basta ang pusa at asong gala ang tatanggapin. Gusto mo akong pagsilbihan, pero depende iyon kung gusto kitang tanggapin. Mga ligaw na pusa. Mga ligaw na aso. Sa pakikinig kay Huang Xiaolong na inihalin tulad siya sa isang ligaw na aso, ang Evil Ghost Ancestor sa una ay nabigong mag-react, ngunit hindi nagtagal ay sumabog ang kanyang galit. Nanlaki ang mga mata ng Evil Ghost Ancestor at pumutok ang dalawang mahinang berdeng ilaw. Huang Xiaolong, huwag mong ipagpalagay na hindi ako maglalakas loob na patayin ka dahil lang sa suportado ka ng Black Warrior Institute Principal at ng Ascending Moon Old Man. Ang kanyang mga mata ay sadyang tumingin sa ibaba kung saan ang Huang Clan. Sinabi ni Manor, magagawa mong pinakamahusay na ayelay ang 10,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato gamit ang dalawang kamay sa ninuno na ito, kung hindi. Nilipulin ko ang iyong Huang Clan Manor mula sa itaas hanggang sa ibaba. Walang maliligtas. Nang bumagsak ang boses ng Evil Ghost Ancestor, gumalaw si Huang Xiaolong. Inilabas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad, ang puwersa nito ay sumisipol sa hangin. Ang mga anino ng Countess ng mga gintong estatwa ng Buddha ay lumipad, na pinupuno ang kalangitan ng liwanag ng Buddha. Sa isang segundo, ang Earthen Buddha Palm ay tumawid sa ghost cloud na halos walang anumang pagtutol, na lumabas mula sa kabilang dulo. Kasabay ng isang galit na hiyaw, ang ulap ng multo ay pilit na napyunit, na nagwawala sa hangin.
Isang matandang payat ang buto na may buhok na lampas sa balikat ang lumitaw sa harap ni Huang Xiaolong, ang taong nagtago sa loob ng ulap ng multo, ang Evil Ghost Ancestor. Sa orihinal, kung ang pag-atake na iyon ay isang pangkaraniwang pag-atake ng palad, hindi ito maaaring maputol sa kanyang ulap na nabuo mula sa Ghost Chi ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang ginamit ni Huang Xiaolong kanina ay ang Earthen Buddha Palm. Ang Buddhism Chi na nakapaloob sa Earthen Buddha Palm ay ang bane ng lahat ng makamulto na nilalang. Dagdag pa rito ang sariling kapabayaan ng Evil Ghost Ancestor na nahuli sa pag-atake ni Huang Xiaolong, nagresulta ito sa pagtama ng Evil Ghost Ancestor sa palad na iyon. Saan man tumama ang palad ni Huang Xiaolong, lumutang ang berdeng usok mula sa katawan ng Evil Ghost Ancestor. Nililinis ng puwersa ng Budismo ang kanyang katawan na lubhang napinsala sa kanya. Ikaw, ang iyong God Battle Chi ay talagang naglalaman ng puwersang Budista. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang paalisin ng Evil Ghost Ancestor ang puwersa ng Budismo na pumipinsala sa kanyang katawan, galit na tinitigan si Huang Xiaolong. Bagamat ang kanyang infernal ghost body ay binansagan na hindi namamatay, na maaaring magbago sa iba't ibang anyo, hindi natatakot sa mga banal na artifact, hindi pa rin ito nakayanan ang naglilinis na kapangyarihan ng puwersa ng Budismo. Hindi tumugon si Huang Xiaolong sa mga sigaw ng Evil Ghost Ancestor. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, 10,000 matataas na divine grade na mga espiritong bato ang tila umulan mula sa kawalan, na bumagsak sa lupa sa ibaba na may malalakas na kalambog. 10,000 ay divine grade spirit stones, ang mga ito ay sa iyo kung may kakayahan kang kunin ang mga ito. Ang mahinang boses ni Huang Xiaolong ay tumunog, isang malamig na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata, ngunit kung nabigo ka, ang kabayaran ay kamatayan. Nang pagbabantaan ng Evil Ghost Ancestor si Huang Xiaolong sa Huangclan Manor, nahawakan niya ang ilalim ni Huang Xiaolong at napukaw ang layunin ng pagpatay kay Huang Xiaolong. Sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang Evil Ghost Ancestor na ito ay isa ng patay na tao. At muli, ito ang kanyang plano sa lahat ng panahon, ang pagpatay sa isa bilang babala sa iba. Nang sabihin ni Huang Xiaolong sa Phoenix Clan Ancestor at sa iba pa na ilabas ang balita, matagal na niyang alam na may darating na mga taong tulad nitong Evil Ghost Ancestor, na iniisip na maaari nilang samantalahin siya. Dahil ganoon iyon, hindi na niya inisip na pumatay pa ng ilan para hadlangan ang iba. Ang Evil Ghost Ancestor ay tumitig na may nilalagnat na mga mata sa tumpok ng 10,000 high divine grade na mga espiritong bato sa ibaba, na humahagalpak sa tawa. Huang Xiaolong, nakapagdesisyon na ako. Hindi lang ako kukuha ng 10,000 mataas na divine grade na mga espiritong bato, kukunin ko ang bawat miyembro ng iyong pamilya at ibibigay sa iyo ang kayamanan. Bago tumunog ang kanyang huling salita, lumabo ang anyo ng Evil Ghost Ancestor, na dumarating sa itaas ng tumpok ng mga spirit stone sa isang kisap mata. Pagkatapos, inabot niya ang kamay niya, gustong kunin silang lahat. Ngunit mas mabilis si Huang Xiaolong. Nang lumitaw ang Evil Ghost Ancestor sa ibabaw ng tumpok ng mga Spirit Stone, si Huang Xiaolong ay nasa likuran na niya, tinamaan ng isa pang palad sa kanyang likod. Ito ay isa pang Earthen Buddha Palm. Ang malawak na Buddhist Chi ay lumabas. Namutla ang mukha ng Evil Ghost Ancestor. Ang kapangyarihan ng Earthen Buddha Palm na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa una. Hindi maibigay ang kanyang pansin sa 10,000 mga espiritong bato sa sandaling ito, ang Evil Ghost Ancestor ay mabilis na nagsagawa ng isang sining na naghahati sa katawan. Ang kanyang buong katawan ay naghiwalay sa higit sa 100 itim na bola ng enerhiya. Ito ay isa sa mga kakayahan ng pagbabagong anyo ng Infernal Ghost Body. Ang Earthen Buddha Palm ni Huang Xiaolong ay nahulog sa bakanteng espasyo. Sa malayo, ang daang itim na bola ng enerhiya ay muling pinagsama sa orihinal na katawan ng Evil Ghost Ancestor. Matagumpay na nakaiwas sa pag-atake ni Huang Xiaolong, ipinakita niya ang isang kampante ng ngiti, "Pump, ikaw ang magiging guinea pig ko ngayon, para malaman ng lahat kung gaano kalakas ang katawan ng Evil Ghost Ancestor." Umikot ang mga itim na ilaw sa paligid niya. Mula sa kawalan sa itaas, ang masaganang Ghost Chi ay pumasok sa katawan ng Evil Ghost Ancestor. Ito ang Ghost King Chi ng Ghost World.
Ang pagkakaroon ng Ghost King Chi na sumanib sa kanya, ang katawan ng Evil Ghost Ancestor ay biglang lumaki. Kasabay nito, ang kanyang Infernal Ghost Body ay lumilipat. Sa isang kisap mata, ang Evil Ghost Ancestor ay isang dangzang matangkad na higanti. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay natatakpan ng itim na baluti, ang kanyang mga mata ay kumikinang na berde. Ang Ghost Chi ay lumipad sa lahat ng direksyon. Naapektuhan ng napakaraming Ghost Chi, ang malalakas na hangin ay umuungol sa ilang 10,000 li na nagpakalat ng matinding lamig sa lahat ng dako. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 778. Tatlong tao na nagsanib puwersa. Sa pagtingin sa Evil Ghost Ancestor, pinataas ni Huang Xiaolong ang kanyang pagbabantay. Kumugol siya ng maraming taon sa pagbabasa ng lahat ng libro sa loob ng mga aklatan ng Black Warrior at Vermilion Bird Institutes at alam niya kung gaano kalakas ang Infernal Ghost Body. Agad na tinawag ni Huang Xiaolong ang kanyang asul at itim na mga dragon, ang kaluluwa ay nagbabago sa isang iglap pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang Osir Physique. Sa parehong oras, si Huang Xiaolong na tunay na walang kamatayang diwa ay umiikot sa kanyang dantian. Ang Osir Chi na umaagos mula sa katawan ni Huang Xiaolong ay bumuo ng Osir barrier sa paligid niya. Biglang-bigla, sa himpapawid sa itaas ng Huang Clan Manor, nagsisigawan ang mga multo at umungol si Osir. Naapektuhan ng Osir barrier ni Huang Xiaolong, ang Ghost King Chi ng Evil Ghost Ancestor na nahulog mula sa kawalan ay talagang bumagal at nabawasan. Ang Evil Ghost Ancestor ay nagulat sa panunood ng Osir barrier ni Huang Xiaolong. Habang siya ay nabigla pa, si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata pagdating sa kanyang harapan. Mabilis na itinuro ng daliri ni Huang Xiaolong ang pagitan ng mga kilay ng Evil Ghost Ancestor. Ang puwersa ng daliri ay nagmamadaling lumabas na parang alon, umaalingaw-ngaw sa mahigit 10,000 milya. Kasabay nito, ang makapal na kulay abo na hamog ay kumulo, na nagtatago sa mga kakaibang multo na nilalang na sumisigaw sa likod nito. Ito ang Absolute Soul Finger. Kahit na ang Absolute Soul Finger ay hindi maihahambing sa makajos na sining ng Zumi, kapag ito ay naisagawa hanggang sa malaking pagkumpleto, ang puwersa ng isang daliri ay maaaring ganap na masira ang kaluluwa ng kaaway. Dagdag pa sa nasirang kaluluwa ng kalaban, malalanta din nito ang puwersa ng buhay ng kalaban. Nang maramdaman ng Evil Ghost Ancestor ang nakakatakot na puwersa na nasa Absolute Soul Finger ni Huang Xiaolong, namutla ang kanyang mukha. Umiyaw siya habang sinusubukang sampilan ng kanyang kanang kamay ang daliri ni Huang Xiaolong. Ghost Wind Blood Rain Palm. Ang siksik na Ghost Chi ay naging isang rumaragasang unos na nagbubuhos ng kulay dugong ulan sa lahat ng dako. Ang puwersa ng Absolute Soul Finger ni Huang Xiaolong ay bumangga sa Ghost Wind Blood Rain Palm ng Evil Ghost Ancestor. Umalangaw-ngaw ng milya-milya ang tunog ng mga multo na humahagulgol at yumanig ang lupa dahil sa impact. Gayunpaman, ang dugo ulan na tumalsik pababa ay lubhang nakakasira sa kalikasan. Habang tinatahak ng Absolute Soul Finger ang mga patak ng dugo, umalangaw-ngaw ang mga putok habang humihina ang puwersa nito. Parehong ang Evil Ghost Ancestor at Huang Xiaolong ay napaalis ng shockwave na sumuray-suray ng mahigit 300 metro ang likod. Sa palitan na ito, wala ni isa ang nangunguna. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Huang Xiaolong, ang Evil Ghost Ancestor na ito ay nauna sa kanyang reputasyon. Ang lakas ng Evil Ghost Ancestor ay malamang na umabot sa antas ng isang Second Order High God Realm Master. Kung ikukumpara sa Zhou Family Patriarch, ang Evil Ghost Ancestor ay 10 beses na mas malakas. Kahit na ang Phoenix Clan Ancestor ay bahagyang mas mahina kaysa sa kanya. Hindi ito inaasahan ni Huang Xiaolong, ngunit naalarma ang Evil Ghost Ancestor. Ang kanyang Ghost Wind Blood Rain Palm ay naglalaman ng lason ng matinding yin, ito ay isang napaka-overbearing technique. Hindi maraming Pit-Plate First Order High God Realm Masters ang maaaring tumanggap ng pag-atake na iyon ngayon lang, ngunit si Huang Xiaolong, isang God Realm Cultivator ay nilabanan ito. At saka, sa palitan ngayon lang, pareho silang pinagtagpo.
Sa oras na ito, sumigaw si Huang Xiaolong, muling sinunggaban ang Evil Ghost Ancestor sa pag-atake. Bagamat ang lakas ng kalaban ay bahagyang lumampas sa tansya ni Huang Xiaolong, ang nag-aalab na pagnanais na makipaglaban ay pumuno sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang umaban sa perfection stage sa late 10th Order God Realm, nangangati siyang makahanap ng taong susubok sa kanyang kasalukuyang lakas, at ang Evil Ghost Ancestor na ito ay isang perpektong kandidato. Kaya naman sinabi ni Huang Xiaolong kay Dragon Emperor Ao Tai, Phoenix Clan Ancestor, at sa iba pang High God Realm Masters na bigyang pansin lamang ang paligid ng Huang Clan Manor. Maliban doon, kailangan lang nilang umupo at manood. Ang mga defensive formations ng Huang Clan Manor ay na-activate kanina, kaya hindi kailangang mag-alala ni Huang Xiaolong tungkol sa anumang pinsalang nahuhulog sa manor sa ibaba dahil sa shockwaves. Habang ang Evil Ghost Ancestor at Huang Xiaolong ay naglalaban sa himpapawid sa itaas ng Huang Clan Manor, sa outer space ng Martial Spirit World, dalawang figure ang POM unit sa panlabas na hadlang at pumasok. Ang dalawang figure na ito ay natural na White Tiger Galaxy's Green Iceman na sumugod. Sa sandaling pumasok sila sa Martial Spirit World, agad nilang nakita ang magulong pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula kay Huang Xiaolong at sa labanan ng Evil Ghost Ancestor. Ang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Dalawang maagang Second Order High God Realm Masters ba ang nag-aaway? Ulalas ng isa sa Green Iceman. Ang isa sa kanila ay malamang na isang Ghost Cultivator, samantalang ang isa pang Green Iceman ay naintriga, na nagsasabing, halika, pumunta tayo at tingnan. Walang pagkaantala, isinagawa ng dalawa ang Great Space Teleportation. Pagkatapos ng ilang warps, dumating sila malapit sa Huang Clan Manor. Iyan ang Evil Ghost Ancestor. Nang lumitaw sila, pareho silang nagulat nang makita ang Evil Ghost Ancestor. Kahit na ang Evil Ghost Ancestor ay bihirang umalis sa Ghost Abyss, na naging dahilan upang ang kanyang pangalan ay hindi kilala ng mga nakababatang henerasyon, karamihan sa mga master ng High God Realm ay kilala siya. Mahigit 20,000 taon na ang nakalilipas, ang Evil Ghost Ancestor na ito ay minsang nag-iisang nilipol ang isang napakagandang pamilya. Ang bagay na ito ay nagulat sa apat na kalawakan. Kasunod noon, ang ilang High God Realm Masters ay nakipag-alyansa para lipulin siya. Gayunpaman, wala silang nagawa dahil nagtago ang Evil Ghost Ancestor sa kailaliman ng Ghost Abyss. Tino ang mag-aasam na makalipas ang 20,000 taon ay muling lumitaw ang Evil Ghost Ancestor. Tino ang lalaking itim ang buhok na iyon. Laking gulat ng magkapatid nang makita ang Evil Ghost Ancestor, ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang itim na buhok na binata na kanyang kalaban. Entablado ng pagiging perpekto huli ika-10 Order God Realm. Paano ito posible? Hindi maaari. Natuklasan ng dalawang magkakapatid na Green Iceman na ang itim na buhok na binata na nakikipaglaban sa Evil Ghost Ancestor ay isang God Realm Cultivator lamang. Bukod dito, tila sa kanila ay hindi man lang siya kayang saktan ng Evil Ghost Ancestor. Hindi, ang Evil Ghost Ancestor ay talagang dehado. Sa ilalim ng marahas na pag-atake ng may itim na buhok na binata, ang Evil Ghost Ancestor ay napilitang umatras ng paulit-ulit sa isang malungkot na kalagayan. Napatitig sila sa binata na may itim na buhok nang biglang may kumulog sa kanilang isipan. Maaaring ito ay upang kumpirmahin ang ideyang pumasok sa isipan ng magkapatid na ito, sa di kalayuan, ang Evil Ghost Ancestor ay umungal sa galit, Huang Xiaolong, taos puso akong nagpunta dito upang maglingkod sa ilalim mo, paano mo biglang aatake ang isang inosenteng tao? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka ba natatakot na pukawin mo ang galit ng lahat ng High God Realm Masters na pumupunta rito? Nakikinig sa Evil Ghost Ancestor na nagdedeklara ng kanyang inosente, si Huang Xiaolong ay ninisyan, taos puso na pumunta rito upang maglingkod sa ilalim ko. Hindi mo man lang sinabi na gusto mong lipulin ang aking Huang Clan Manor. Walang sino man. Hindi mo ba ako gustong patayin, ipamigay mo sa akin ang mga High Divine Grade Spirit Stone sa iyo. Ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa pag-ulan sa Evil Ghost Ancestor habang nagsasalita siya. Sa halip na huminto, ginamit niya ng buo ang tunay na immortal na diwa mula sa kanyang dantian,
na bumubuo ng mahigit 100 tunay na immortal na Essence Fire Sword na umaatake sa Evil Ghost Ancestor mula sa bawat anggulo. Sa panunood ng daan-daang mga espadang apoy, ang Evil Ghost Ancestor ay parehong natakot at nagalit na nakaiwas ng malungkot sa hangin. Sa simula, siya at si Huang Xiaolong ay halos magkapantay, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nangunguna si Huang Xiaolong. Higit pa rito, habang lumalaban si Huang Xiaolong, ang kanyang mga galaw ay lalong tumindi at walang takot. Ang kanyang Diyos na nakikipaglaban sa Qi at ang iba pang mahiwagang puwersang iyon ay tila walang katapusan. Tinira ng Evil Ghost Ancestor ang kanyang utak ngunit hindi pa rin mawari kung paano ito ginawa ni Huang Xiaolong. Sa tuwing ang kanyang Diyos ay nakikipaglaban sa Qi at ang misteryosong puwersang iyon ay tila naubos, si Huang Xiaolong ay babalik sa kanyang pinakamataas na anyo sa isang kisap mata. Umiiral ba sa mundong ito ang ganitong paraan ng pagtatanim na lumalaban sa langit? Magagawang lagyang muli ang God Battle Qi ng isang tao sa isang kisap mata. Hindi pa banggitin, pagkatapos nasupulan ng puwersang Budista ni Huang Xiaolong, ang Infernal Ghost Force ng Evil Ghost Ancestor ay dumanas ng malaking pinsala. Habang siya ay umiiwas sa mga pag-atake ni Huang Xiaolong sa galit, sa likod niya, isang tunay na walang kamatayang Essence Fire Sword ang tumusok sa kanyang dibdib, na lumabas mula sa kanyang likuran. Ang Evil Ghost Ancestor ay nagpakawala ng nakakadugong hiyawan. Nang marinig ang sigaw na iyon, tumalon ang puso ng mga Green Iceman. Sila ay orihinal na dumating na may parehong intensyon bilang Evil Ghost Ancestor. Twin Green Ice Monsters, magsanib puwersa tayo at patayin itong Huang Xiaolong. Kapag natapos na ito, ang kanyang High Divine Grade Spirit Stone Treasure ay magiging atin, hahatiin natin ito ng pantay sa ating tatlo. Biglang sumigaw si Evil Ghost Ancestor papunta sa dalawang Green Iceman. Nagkatinginan ng magkapatid na Green Iceman, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Kahit na ang lakas ni Huang Xiaolong ay talagang namangha sa kanila, kung tatlo sila, ang pagpatay sa kanya ay hindi talaga magiging problema. Nang maisip nila ang mataas na Divine Grade Spirit Stone Treasure, ang mga mata ng magkapatid ay kumislap sa kasakiman. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 779. Evil Ghost Ancestor Dead. Kung paanong ang dalawang magkapatid na Green Iceman ay natukso sa mungkahi, ang Earthen Buddha Palm ni Huang Xiaolong ay tumama sa dibdib ng Evil Ghost Ancestor. Ang purong puwersang Budista ay sumabog sa kanyang Infernal Ghost Body, na nagpaluha sa kanya sa matinding paghihirap. Magsanib puwersa tayo para patayin si Huang Xiaolong, gusto ko lang ng 20 bahagi ng Divine Grade Spirit Stone Treasure. Ang natitira ay sa iyo na. Habang umiiyak ang Evil Ghost Ancestor, sinamantala niya ang pagkakataong sigawan ng dalawang berdeng nilalang. 8-10. Parehong natigilan ang mga Green Iceman, lalo pang halata ang katakawan sa kanilang mga mata. Bakit hindi kayong dalawa ang umatake? Kung maghihintay ka hanggang sa dumating ang ibang matandang halimaw, wala na tayong matitira. Muling sumigaw si Evil Ghost Ancestor. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid na Green Iceman, tumango sa isa't isa bilang palihim na pagsang-ayon. Sa sumunod na sandali, biglang inatake ng kanilang mga kamay si Huang Xiaolong. Maraming mga hibla ng nagyayelong berdeng Qi ang lumabas, na tila dalawang higanting berdeng ilog ng yelo na nakaarko sa kalangitan. Bagamat sinusuportahan siya ni Huang Xiaolong ng Black Warrior Institute Principal at ng Ascending Moon Old Man, dalawang tao ang pinag-iingat ng magkapatid, maaari silang agad na magtago pagkatapos makuha ang Divine Grade Spirit Stones Treasure. Kahit ang Black Warrior Institute Principal o ang Ascending Moon Old Man ay walang kapangyarihan kung hindi nila mahanap ang dalawang magkapatid. Ang dalawa sa kanila ay maaaring umalis sa mga teritoryo ng 4 na kalawakan, pumunta sa ibang mga kalawakan at magtago. Sa napakaraming galaksi na umiiral sa malawak na kalawakan, hindi na nila kailangang palaging magbantay, na nag-aalala araw at gabi kung kailan sila mahahanap ng Black Warrior Institute Principal o ng Ascending Moon Old Man.
Nang makita na ang dalawang berdeng nilalang ay sa wakas ay handang kumilos at salakayin si Huang Xiaolong, ang evil ghost ancestor ay lihim na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Huang Xiaolong, dumating na ang oras mo. Ang dalawang berdeng ilog ng yelo ay malapit nang tumama kay Huang Xiaolong nang, biglang, isang matunog na dagindong ng dragon ang yumanig sa kalangitan. Sa susunod na sandali, sa harap ng evil ghost ancestor at ng dalawang green iceman na naguguluhan ng mga mata, isang limang kukoy na gintong dragon na higit sa 1,000 zanghang haba ay lumitaw sa harapan nila. Sa sandaling lumitaw ang limang kuko na gintong dragon, ang Marangel na dragon ay tila balot sa langit at lupa. Bago ang Marangel na dragon na ito, silang tatlo ay parang isda sa tubig, hindi makahinga. Sa oras na ito, ang malakas at matibay na kuko ng dragon na may 5 kuko ay bumangga sa dalawang green iceman. Sa ilalim ng golden dragon claw, ang mga piraso ng basag na yelo ay nahulog sa lupa sa ibaba. Dahil sa sobrang lakas ng impact, ang parehong green iceman ay naurong at nasuray-suray ng hindi bababa sa 100 metro bago nila nagawang pakalmayan ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, umubos sila ng ilang subo ng dugo. Tinaunang Dragon Clan. Halos magkasabay na sumigaw ang dalawang green iceman, pati na rin ang evil ghost ancestor sa di kalayuan. Halata ang kaba sa kanilang mga boses. Higit pa rito, ito ay ang maharlikang dugo ng Ancient Dragon Clan, ang Gintong Dragon. Hindi na kailangang sabihin, ang Gintong Dragon ay si Dragon Emperor Aotai, na nanonood mula sa loob ng Huang Clan Manor hanggang ngayon. So, ito ay isang senior mula sa Dragon Clans. Nandito rin si Senior Dragon para sa Divine Grade Spirit Stone Treasure na iyon. Dahil interesado rin ang Senior Dragon sa kayamanan na iyon, natural na hindi tayo mangangahas na makipagkompetensya para dito. Ang isa sa mga Green Iceman ay nagsalita ng may lubos na paggalang kay Dragon Emperor Aotai. Sa paghusga sa nakamamanghang ekspresyon sa kanyang mukha, halos hindi masabi ng isa na siya ay nasugatan lamang ng kuko ni Dragon Emperor Aotai ilang sandali lang ang nakalipas. Habang nakikinig sa mga Green Iceman, isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Huang Xiaolong. Maliwanag, itinuro ng kabilang panig na ang Dragon Emperor Aotai ay dumating din sa Martial Spirit World mula sa labas upang agawin ang kanyang Divine Grade na Spirit Stone na kayamanan. Ang Dragon Emperor Aotai ay natawa na nagpasigla ng isang maliit na hangin. Ang Evil Ghost Ancestor ay nanatili sa kanyang distansya, nakaramdam ng pangamba at hindi umimik. Tulad ng dalawang Green Iceman, naisip din ng Evil Ghost Ancestor na ang Ancient Dragon Clan Master na ito ay dumating para sa Divine Grade Spirit Stone Treasure ni Huang Xiaolong. Kahit na ang Evil Ghost Ancestor ay 1,000 beses na ayaw, hindi siya nang ahas na magbitaw ng isang salita ng reklamo. Masasabi niyang ang gininto ang dragon na ito sa harap nila ay talagang master ng late Second Order High God Realm o mas mataas. Munting Huang Brat, paano mo gustong pangasiwaan sila? Sa oras na ito, lumingon si Dragon Emperor Aotai para tingnan si Huang Xiaolong na may ngiti, isang dragon claw ang nakatutok sa Evil Ghost Ancestor at sa dalawang Green Iceman. Nataranta ang dalawang Green Iceman at Evil Ghost Ancestor, Little Huang Brat. Pwede ba? Huwag mo pa silang patayin. Idinagdag ni Huang Xiaolong, hayaan mo muna akong ayusin ang Evil Ghost Ancestor. Tumango si Dragon Emperor Aotai, pagkatapos ay pinigilan ng kanyang Divine Sense ang dalawang Green Iceman kung nasaan sila. Nang ang Evil Ghost Ancestor at ang dalawang Green Iceman ay tulala pa rin, ang kanang kamay ni Huang Xiaolong ay umindayog pababa, gumawa ng isang laslas. Isang gintong liwanag ang kumislap at naglaho. Ikinandado niya ang espasyo gamit ang sinaunang God-restricting Golden Silk Thread Rope. Ang Evil Ghost Ancestor sa wakas ay nakaramdam ng takot, ang kanyang mga palad ay nagmumula sa gulat. Ang mga linya ng silk thread ay kumikinang ng maliwanag saan man tumama ang mga palad ng Evil Ghost Ancestor. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Evil Ghost Ancestor sa takot. Ito ay isang sinaunang banal na artifact, ang God-restricting Golden Silk Thread Rope. Umiti si Huang Xiaolong ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Kung gusto mong lumabas, talunin mo muna ako.
Siyempre, kung hindi mo kaya, pasensya na, pero dito ka lang mamamatay. Ang puot ng Evil Ghost Ancestor ay tumago sa kalangitan, inayos ang isang makamulto na titig kay Huang Xiaolong, huwag kang magpalabis. Kung itulak mo ako sa isang sulok, kakalad ka rin kita sa libingan kasama ko. Ang ngiti ni Huang Xiaolong ay hindi maiwasang lumaki, mabuti sige pumutok ka na. Si Huang Xiaolong ay hindi nabalisa sa mga banta ng Evil Ghost Ancestor, natural na hindi siya naniniwala na ang Evil Ghost Ancestor na ito ay may lakas ng loob na pasabugin ang kanyang sarili tulad ng ginawa ng Golden Horn Beast King. Bukod dito, ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Golden Horn Beast King na mamatay ay dahil siya ay ganap na kontrolado ng misteryosong dakilang Panginoon. Ang Evil Ghost Ancestor na ito ay hindi. Ang mga tao ay higit na natatakot sa kamatayan, ang mga High God Realm Masters ay walang exception. Gaya ng inaasahan, hindi pinili ng Evil Ghost Ancestor na sirain ang sarili, ngunit sumigaw habang sinusugod niya si Huang Xiaolong. Sa labas ng saklaw ng God-restricting Golden Silk Thread Rope, ang dalawang Green Iceman ay mukhang madilim, na pinaghihigpitan ng Divine Sense ni Dragon Emperor Ao Tai. Matalinong pinili ng magkapatid na manatili sa kanilang kinaroroonan, hindi ng ahas na lumipat. Hindi sumagi sa kanilang isipan na magkakaroon ng late Second Order High God Realm na sinaunang Divine Golden Dragon sa tabi ni Huang Xiaolong. Kung alam nila na, bukod sa Ascending Moon Old Man, naroon pa rin ang Phoenix Clan Ancestor, Phoenix Clan Patriarch, tatlong Great Palm Brothers, at isang Nine-Tailed White Fox, anim pang High God Realm Masters, ano ang magiging reaksyon nila? Unti-unting pumapatak ang oras. Lumipas ang isang oras. Sa loob ng espasyo ng God-restricting Golden Silk Thread Rope, ang Evil Ghost Ancestor ay puno ng mga sugat sa buong katawan, mula sa mga sword slashes hanggang sa mga tatak ng kamay mula sa Earthen Buddha Palm. Kahit na ang Infernal Ghost Body ay may nakakatakot na kakayahan, ang Evil Ghost Ancestor ay nahadlangan sa pagpapakita ng mga pagbabago nito dahil sa God-restricting Golden Silk Thread Rope. Sa ngayon, ang Evil Ghost Ancestor ay nawala ang lahat ng kanyang mataas na espiritu at kumpiyansa na mayroon siya noong siya ay unang dumating. Huang Xiaolong, kung ako, Evil Ghost Ancestor, ay makatakas sa pagkakataong ito, isinusumpa kong balatan kitang buhay at kakainin ang iyong laman ng hilaw. Umalangaw-ngaw sa hangin ang malisyosong boses ni Evil Ghost Ancestor. Takasan. Pumuso si Huang Xiaolong, sayang hindi ka na magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Sa sinabi nito, isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap at isang napakalaking pagong na may buntot na ahas, na naglalabas ng nagyayelong asul na liwanag, ang lumitaw sa likod ni Huang Xiaolong. Sa isang kisap mata, na puno ng nagyayelong asul na liwanag ang buong espasyo ng God-restricting Golden Silk Thread Rope. Ito ang Black Tortoise Divine Fire. Malakas na tumili ang Evil Ghost Ancestor, nakuha mo talaga ang Black Tortoise Divine Fire. Habang ang Evil Ghost Ancestor ay sumisigaw pa rin, isang makulay na lumilipad na phoenix ang lumitaw sa paligid ng Huang Xiaolong na nagpakawala ng naglalagablab na pulang apoy. Vermilion Bird Divine Fire. Hindi nabigla ang Evil Ghost Ancestor. Sa kasamaang palad, bago siya bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang katawan ay nilamon ng Black Tortoise at Vermilion Bird Divine Fires. Ilang sandali pa, isang itim na Diyos ang nahulog mula sa himpapawid. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang palad at hinaila ng puwersa ng pagsipsip ang itim na Diyos sa kanyang kamay. Naalala niya ang dalawang banal na apoy pabalik sa kanyang katawan at lumabas mula sa nakakandadong espasyo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 800. 23 High God Realm Masters. Ang dalawang Green Iceman ay masunaring nanatili sa kanilang kinatatakutan. Nang makita nilang lumitaw si Huang Xiaolong, hindi maipaliwanag, tumalon ang kanilang mga puso. Nang ang kanilang mga tingin ay nahulog sa itim na Diyos na nasa kamay ni Huang Xiaolong, ang kanilang mga mukha ay tumindi at namutla, ang takot sa kanilang mga mata. Higit sa lahat iyon ay pagtanggi. Ang itim na Diyos na iyon ay walang duda na ang Evil Ghost Ancestor.
Patay na ang evil ghost ancestor. Siya ay talagang pinatay ni Huang Xiaolong, pinatay sa pamamagitan ng isang perfection stage huli 10th order God realm na walang pinagkaiba sa isang langgam sa kanilang mga mata. Talagang hindi makapaniwala ang dalawa, at mas nahirapan silang tanggapin ang resultang ito. Huminto si Huang Xiaolong sa harap ng dalawang Green Iceman, ang kanyang malayong boses ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Tama, patay na ang evil ghost ancestor, pinatay ko siya. Ngayon, binibigyan ko kayong dalawa ng dalawang pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay magpasakop sa akin na may kondisyon na hayaan akong tatakan ang inyong mga kaluluwa ng marka ng kaluluwa. Naturally, kahit na pagkatapos mong isumite sa akin, ang nakasaad na kondisyon ay nananatiling wasto, bawat taon ay bibigyan ko ang bawat isa sa iyo ng 100 mataas na banal na grado ng mga espiritong bato. Pangalawang pagpipilian, sundin ang mga yapot ng evil ghost ancestor at mamatay. Ang tono ni Huang Xiaolong ay parang sinasabi niya ang tungkol sa magandang panahon, ngunit ang mga ekspresyon ng dalawang Green Iceman ay kasing pangit ng mga ito. Tumabog ang galit sa kanilang mga puso. Gusto talaga ni Huang Xiaolong na ibaba nila ang kanilang soul barrier at hayaan siyang madungisan ng kanilang mga kaluluwa gamit ang kanyang soul mark. Napag-isipan nilang magsumite, ngunit ang pagbabrand sa kanilang mga kaluluwa ay hindi pinag-uusapan. Ang mga mata ng magkapatid ay kumikislap sa pag-aalinlangan, galit at malamig na kinang. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanilang pabago-bagong ekspresyon at sa loob-loob ay nginisyan. Tumingin siya sa direksyon ng Huang Clan Manor, kayong lahat, sumama sa amin. Nang ang dalawang Green Iceman ay nalitaw sa mga salita ni Huang Xiaolong, ilang boses ang sabay na tumunog, "Oo, Guro." Kasunod ng mga boses na ito, ang Phoenix Clan Ancestor Huang Yixiao, Phoenix Clan Patriarch Huang Hongtian, ang tatlong kapatid na Pong, at ang Nine-Tailed White Fox ay nagpakita sa harap ng dalawang Green Iceman. Sa mas tumpak, pinalibutan nilang anim ang Green Iceman sa gitna. Nang mapanood ang anim na High God Realm Masters na biglang lumitaw, ang dalawang Green Iceman ay namangha. Master! Hindi alintana kung sino man iyon, ang makita ang anim na High God Realm Masters ay talagang bumabati kay Huang Xiaolong bilang Master ay mabigla sa kanila nang hindi masasabi. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting nanumbalik ang pakiramdam ng dalawang Green Iceman. Sa una, ang kanilang plano ay hulihin si Huang Xiaolong nang walang bantay at atakihin siya, upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, nang lumitaw ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pang High God Realm Masters, ganap nitong pinutol ang lahat ng pag-iisip ng pagtakas. Sa anim na High God Realm Masters na nanonood sa kanila, nagdagdag ng Golden Divine Dragon na hindi bababa sa late Second Order High God Realm, walang paraan na makakatakas sila. Gayunpaman, ayaw nilang kontrolin ni Huang Xiaolong nang hindi lumalaban. Sa kabilang banda, hindi nagmamadali si Huang Xiaolong habang hinihintay niya ang kanilang huling sagot, inayos na niya ang God-restricting Golden Self-Red Rope kung saan silang dalawa ang sentro, kaya hindi siya nag-aalala na makatakas sila. Lumipas ang maraming oras. Pagkatapos magpumiglas pabalik-balik sa emosyonal at mental, parehong Green Iceman ay piniling magpasakop kay Huang Xiaolong sa huli. Nang marinig ang kanilang desisyon na magsumite, isang maningning na ngiti ang kumalat sa mukha ni Huang Xiaolong. Ang dalawang Green Iceman na ito ay isa ring peak late First Order High God Realm tulad ng patay na Evil Ghost Ancestor. Magkasama, tiyak na mas malakas sila kaysa sa Evil Ghost Ancestor na iyon. Sa kanilang karagdagan, ang puwersa ni Huang Xiaolong ay naging mas malakas. Hindi nakalimutan ni Huang Xiaolong na tatakan ang kanilang kaluluwa ng marka ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, tinakpan niya ang bibig ng lahat tungkol sa pagkamatay ng Evil Ghost Ancestor na nauugnay sa kanya upang hindi maihayag ang balita sa labas ng mundo. Tinagtagal, lumipas ang 3 buwan. Sa 3 buwang ito, ang mga ninuno at ang mga matandang halimaw na nasa loob ng 4 na kalawakan ay sumugod sa martial spirit world. Karamihan sa kanila ay may parehong ideya ng Evil Ghost Ancestor, mapagmataas at laganap. Sa sandaling dumating sila, bawat isa sa kanila ay buong pagmamalaking humingi ng halaga ng matataas na Divine Spirit Stone na dapat kaagad ibigay ni Huang Xiaolong sa kanila.
Katulad ng evil ghost ancestor na nauna sa kanila, may ilan na gustong gamitin ang mga miyembro ng Huang family para pagbabantaan si Huang Xiaolong na ibigay ang kayamanan. Sa mga taong may ganitong partikular na saloobin, kalahati ng oras ay pinili ni Huang Xiaolong na patayin sila. Ang ilan ay nakiusap kay Huang Xiaolong na iligtas ang kanilang mga buhay, handang hayaan siyang tatak ang kanilang mga kaluluwa upang makontrol niya sila. Maliit na bilang lamang ang taos-pusong dumating upang pagsilbihan si Huang Xiaolong. Ang mga taong ito ay natural na malugod na tinanggap, ngunit kahit na ganoon, si Huang Xiaolong ay hindi tanga na sumang-ayon sa anumang presyo na kanilang hiningi. Para sa mga taong taos-pusong dumating upang maglingkod, si Huang Xiaolong ay gumuhit ng mga kontrata ng dugo sa kanila na may 100 taon ng serbisyo bilang pinakamababang tagal. Ang magkabilang panig na pumirma sa kontrata ng dugo ay gagawa din ng isang panunumpa na nakatali sa makalangit na batas. Alinmang panig ang lumabag sa kontrata ng dugo ay magderanas ng parusa ng makalangit na batas na magreresulta sa isang backlash sa paglilinang. Matapos makumplito ang kontrata ng dugo at panunumpa, ayon sa kasunduan na may bisa sa loob ng 100 taon, ang mga master ng First Order High God Realm ay tatanggap ng 10,000 High Divine Grade Spirit Stone at Second Order na 20,000 High Divine Grade Spirit Stone. Sa loob ng 3 buwan, si Huang Xiaolong ay gumawa ng kabuuang 9 na kontrata sa dugo, 9 na High God Realm Masters. Sa kanila, 8 tao ang First Order at 1 tao Second Order High God Realm. Sa mga ninuno at matandang halimaw na dumating na may parehong intensyon tulad ng Evil Ghost Ancestor, laganap at mapagmataas, 13 ang namatay sa kamay ni Huang Xiaolong. Maliban dyan, 7 First Order at 2 Second Order High God Realm Master ang handang payagan si Huang Xiaolong na tatakpan ang kanilang mga kaluluwa. Kaya naman, sa loob ng maikling 3 buwan, si Huang Xiaolong ay nagkaroon ng 16 na bagong High God Realm subordinate. Tatlo sa kanila ay mga master ng Second Order High God Realm. Idinagdag ang Dragon Emperor Aotai, ang Phoenix Clan Ancestor, at ang natitirang 23 High God Realm Masters ay nasa tabi na ni Huang Xiaolong. Ang mga master ng Second Order ay tumayo sa 4. Ang ganoong puwersa ay sapat na para ma-flat ang sinuman sa mga super family ng Black Tortoise Galaxy. Ang mga High God Realm Master na ito na dumating para magtrabaho para kay Huang Xiaolong ay halos mga rogue cultivator. Ang High God Realm Ancestors at Patriarchs ng mga kilalang pamilya ay kailangang isaalang-alang ang implikasyon at benepisyo sa kanilang mga pamilya. Ang Gude Family, halimbawa. Kung ang ancestor ng Gude Family ay pumasok sa isang servitude agreement kay Huang Xiaolong, lalabas na ang Gude Family sa kabuuan ay sumuko sa kanya. Masyadong malawak ang mga benepisyo at impluensya ng naturang pagkilos, kaya naman, tulad ng kumikita at nakatutokso na kalagayan ni Huang Xiaolong, walang mga ninuno o patriarch ng mga super pamilya ang pupunta rito. Sa pagtatapos ng 3 buwan, inutusan ni Huang Xiaolong ang Phoenix Clan Ancestor at ang iba pa na ilabas ang balita ng kanyang pagpatay sa Evil Ghost Ancestor at, kasabay nito, ipahayag ang mga pangalan ng 9 na Ancestor level High God Realm Masters na pumirma isang kontrata ng dugo sa kanya. Siyempre, inihayag lang ni Huang Xiaolong ang mga pangalan ng mga master na pumirma sa isang blood pact. Para naman sa Dragon Emperor Aotai, Phoenix Clan Ancestor, at sa natitirang 5, sila ay inilihim. Gayunpaman, nang ibunyag ni Huang Xiaolong ang mga pangalan sa labas ng mundo, tumama ito sa 4 na kalawakan na parang isang higanting kulog. Sa loob ng wawang peak ng Black Warrior Institute. Ano ang sinabi mo? Mayroon ng 9 na High God Realm Masters na pumirma ng blood contract kay Huang Xiaolong. Nag-init ang galit ni Wang na, sumisigaw sa galit, pinandilatan ang Black Warrior Institute Elder Hijiwo na dumating upang iulat ang bagay na ito sa kanya. Ganun po, Vice Principal. Ang balita ay kumalat at nakumpirma na bilang totoo. Nag-aalinlangan na nagpatuloy si Hijiwo, ang mga kontrata ng dugo na pinirmahan ni Huang Xiaolong sa kanila ay may bisa sa loob ng 100 taon. Ang ekspresyon ni Wang na ay nabaluktot ng kanyang magulong emosyon, hindi ako naniniwala dito, imposible. Paanong si Huang Xiaolong na asong ligaw na iyon ay magkakaroon ng napakaraming High Divine Grade Spirit Stone?
Maingat si Hijiwo, palihim na sumulyap kay Wang na, ang subordinate na ito ay mahirap ding paniwalaan, ngunit ito ay totoo. Kaagad pagkatapos lagdaan ang kontrata ng dugo, binigyan ni Huang Xiaolong ang First Order High God Realm Masters ng 10,000 High Divine Grade Spirit Stones, at 20,000 Spirit Stones sa lahat ng Second Order High God Realm Masters. Pumalik si Wang na sa kanyang upuan na kahoy, nang bigla siyang tumalon muli. May nakakalokong tingin ang mga mata niya. Ang kanyang kamay ay umindayog sa hangin, pinalipad ang mga kasangkapan sa bulwagan. Hindi, hindi, imposible, imposible. Napaungol siya, na para bang kinukumbinse ang sarili sa isang bagay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.